Tito, kakapahamak lang ng tatay ko sa laot. Hahatiin na natin ang pamilya. Patay na ang tatay mo. Hindi na tayo maghahati ng ari-arian. Baka gusto mo pang buhayin ko ng libre ang tatlo ninyong pabigat. Ngayong narito ang kapitan ng baryo. Bilisan mong pirmahan ito. Iyon na ang kubo sa bungad ng baryo at ang lumang bangka. Pagkatapos nito, kanya-kanyang buhay na ang dalawang pamilya natin. Kuya, tagasang bahay, pasok ang hangin at ulan. Wasak ang bangka at hindi pa pwedeng ilunsad. Gusto mo ba kaming mamatay sa gutom, pati si nanay? Liu Qilan, may kamay at paa kayo ng anak mo. Kung mamatay kayo sa gutom, sino ang sisisihin ninyo? Tito, sa lahat ng mga taong ito, ang pamilya ay nabuhay sa perang kinita ng tatay ko sa laot. Ang bahay na ito ay itinayo sa pera at pagod ng tatay ko. Pati ang pwesto sa pantalan ay binili ng tatay ko. Ngayon, wala na siya. Bakit mapupunta sa iyo ang lahat ng ito? Bakit? Dahil Zhang ang apelyido ng tatay mo. Nagpagod siya para kumita para sa pamilya Zhang. Iyan ang tama at makatarungan. Noong nabubuhay pa siya, hindi ba pagkain ng pamilya Zhang ang kinakain niya? Lolo, ang perang naipon ng tatay ko sa laot ay ipinagkatiwala niya sa iyo. Kung hindi mo kami bibigyan ng ibang bahagi, sige. Pero ang perang iniwan ng tatay ko, dapat ibigay mo sa akin. Kailangan ka pa ng pamilya Zhang para umalalay sa amin. Ang perang ito ay iniwan para sa iyong tito. Zhang Pingchuan, may mukha ka pang humingi ng pera sa pamilya. Sa lahat ng mga taong ito, nagkukumpuni ng bangka ang tatay mo, at nagpapagamot sa kapatid mong sakitin. Alin doon ang hindi nangangailangan ng pera? Tito, sinungaling ka. Ang gamot ni Miao Miao. Si kuya ang nagpapalit ng mga kabibe para mabili. Lintik ka. Magsalita ka pa at susuntukin talaga kita hanggang mamatay ka. Kainin ninyo ang pera kung gusto ninyo. Kahit ang bahay, pwede kong isuko. Pero kapag ginalaw ninyo si nanay at ang kapatid ko, lalaban ako hanggang kamatayan. Tama na. Zhang Pingchuan. Binigyan ka na ng tito mo ng isang kwarto. At isang bangka. Hindi na masama iyon. Basta handa kang magtrabaho. Hindi kayo mamamatay sa gutom. Ang kontratang ito sa paghahati ng pamilya. Naselyuhan na ng baryo. Kahit ayaw mong pumirma ngayon, pipirma ka pa rin. Pingchuan. Hindi ako pwedeng pumirma. Walang silbi si nanay. Mahina pa ang katawan ng kapatid mo. Kapag naghiwalay tayo, magiging pabigat lang tayo sa iyo. Anak. Anong sinasabi mo? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ko hahayaang magutom kayo. Pipirma ako sa kontrata ng paghahati. Pero ang utang na ito, sisingilin ko rin balang araw. Kailangan nating magsikap ng higit pa. Halos wala nang makain sa bahay. Bukas ng umaga, lalayag ako para subukan ang swerte ko. Kuya, hindi ka pa natutulog. Miao miao. Kung inaantok ka, matulog ka muna kasama ni nanay. Hindi pa inaantok si kuya. Kuya, ano ang nangyari sa iyo? Ako ang hari ng dragon ng silangang dagat. Ngayon, sa pamamagitan ng iyong dugo, ginising mo ang kaluluwa ng dragon. Ikaw ang tunay na itinakda ng kapalaran. Ipagkakaloob ko sa iyo ang buong aking pamana. Mula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa karagatan. Sining ng Shenlong. Ito ang paraan ng pagsasanay. Parang mas malakas ang buong katawan ko. Kuya. Ayos lang ako, miao miao. Miao miao, umuwi ka na at matulog. Kuya, kapag tapos na ang pagkukumpuni mo ng bangka, pumasok ka na rito. CJ. Sa ilalim ng dagat na 1 kilometro ang lawak. Nakikita ko ang lahat ng napakalinaw. Nakakahinga at nakakalakad din ako ng malaya sa tubig. Halika rito. May kakayahan din akong kontrolin ang tubig. Kung ganoon, hindi ba't kayamanan ko na ang ilalim ng dagat? Kayamanang hindi maubos kahit anong kunin ko. Papa, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong makakasama ni nanay at ng kapatid ko. Ang magandang buhay. Anak, kumain tayo ng alimango ngayong umaga. Ang laking alimasag nito. Xiao Chuan. Saan mo naman nakuha iyan? Kagabi, habang inaayos ko ang bangka, nakahuli ako sa tabing dagat. Mukhang may halaga ang dalawang ito. Xiao Chuan. Baka mas mabuting dalhin mo iyan sa pantalan at ibenta. Bumili ka na lang ng bigas pagbalik mo. Anak, kaya pala ayaw magbigay ni Tito Dasha ng karne sa pamilya natin. Lutuin mo muna ang mga alimasag na ito. Para lumakas ang katawan mo. Huwag kang mag-alala. Kapag pumalaot ako, hindi na tayo kukulangin sa ganitong pagkain.
Ay, kumakain na rin kayo ng malalaking alimasag ngayon. Kung ganoon, panahon na ring bayaran ninyo ang utang ninyo, hindi ba? Kuya Liu, kailan ba nagkaroon ng utang sa iyo ang pamilya namin? Noong magpapagawa ng bangka ang asawa mong si Zhang Erhai. Humiram siya sa akin ng 30,000. Malinaw na malinaw ang nakasulat sa kasulatan. Ngayong patay na siya. Ako mismo ang pumunta para maningil. May problema ba roon? Pagkukumpuni ng bangka. Noon. Hindi ba si Tito Dashan ang nagbayad sa pagkukumpuni ng bangka? Wala akong pakialam doon. Ang pangalan ni Zhang Erhai ang nasa kasulatan. Ngayong patay na siya. Kayo ang kailangang magbayad ng utang. Tama na. Lintik ka. Malakas ka rin pala. Sige, lapit ka. Turuan natin siya ng leksyon. Xiao Chuan. Mag-ingat ka. Bata ka pa. Huwag mong akalaing dahil natalo mo ako, wala na akong magagawa sa iyo. Kapag hindi ka nagbayad ngayong araw, magpapadala ako ng mga tao para araw-araw mag-ingay sa tapat ng bahay ninyo. Kuya, aakuin ko ang utang na ito. Pagkatapos kong pumalaot mamayang hapon, ibibigay ko sa iyo ang buong 30,000 walang bawas. Pumalaot. Sa isang biyahe lang, gusto mong kumita ng 30,000. Nasisiraan ka na ba ng ulo sa kagustuhan mong kumita? Eksakto. Akala mo ba ikaw ang hari ng dragon ng silangang dagat? Xiao Chuan. Hindi madaling mangisda sa laot. Nay, huwag kayong mag-alala. Kaya ko ito. CJ, isang araw lang ang ibinibigay ko sa iyo. Bago lumubog ang araw. Pati puhunan at tubo. Pati puhunan at tubo. Kapag hindi ka makapaglabas ng 33,000, gigibain ko pati ang sira-sira mong bahay. Tara na. Xiao Chuan. Hindi ka naman nasaktan, di ba? Aba, batang ito. Paano ka kikita ng 30,000 sa isang paglalayag? Kunin mo na ang perang ito. Isama mo muna si Miao Miao at magtago kayo sa lungsod. Ako na ang bahala sa utang. Hahanap ako ng paraan. Nay, alam mo naman. Kapag sinabi ko na, siguradong may paraan ako. Narinig mo ba? Sinabi raw ni Ping Xuan kay Liu Mazi. Nakikita siya ng 30,000 sa isang paglalayag para mabayaran ang utang. Talagang matatapang magsalita ang mga kabataan. Hindi pa nga yata siya nakakapunta sa laot. Huwag lang siyang mauwi sa sinapit ng tatay niya at malunod sa dagat. Xiao Chuan. Narinig ko ang tungkol kay Liu Mazi. Unang beses mong pupunta sa laot at wala kang karanasan. Hindi pa matibay ang bangka mo. Sa paglalayag na ito, sumama ka sa akin sa laot. Kapag naibenta na ang huli, kung magkano man ang kulang, tutulungan kitang punan. Lolo Zhao. Hindi na kailangan. Medyo luma na nga ang bangkang ito. Pero mahusay pa ring manghuli ng isda. Kakagraduate mo lang sa universidad. Hindi ka pa nakakapunta sa laot. Paano ka makakahuli ng isda? Mahigit 40 taon na akong nangingisda sa dagat. Pero hindi ko pa rin masiguro nakikita ako ng mahigit 30,000 sa isang araw. Ayos lang. Huwag kayong mag-alala. Batang ito. Sadyang maswerte lang. Sa mga nakaraang taon, halos naubos na ang mga isda sa malapit na dagat. Mukhang, kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan mong gumamit ng mas malaking bangka at pumalaot sa malalim na dagat. Xiao Chuan. Huwag kang pumunta roon. Patay na bahura ang bahaging iyon. Walang isda roon. Isang ligaw na malaking dilaw na isda. Hari ng mga isda. Mukhang halos 5 kilo ito. Ayos lang. Lolo Zhao. Susubukan kong swertehin. Iyong pinakamalaki. Mukhang malaki ang halaga niyan. Matalino rin pala ang malaking dilaw na isdang ito. Mabuti na lang at kaya kong kontrolin ang tubig. Kung hindi, nakatakas na talaga ito. Tansa ko, hindi bababa sa 5 kilo. Sapat na siguro ito para mabayaran ang utang. Dapat nakauwi na si Xiao Chuan. Lolo Zhao. Bakit? Hinihintay mo pa rin ba ang batang si Ping Xuan? Anong oras na? Hindi pa rin siya nakakabalik. Sigurado akong nalunod na siya sa dagat, tulad ng tatay niya. Pinsan mo iyon. Huwag mong sabihin iyan. Kahapon pa kami naghiwalay ng sambahayan. Hindi pa siya kailanman nakakapunta sa laot. Talaga bang mag-isa siyang sumuong sa dagat? Kung mamatay man siya, kasalanan niya iyon. Gabi na, pero hindi pa rin siya bumabalik. Baka napahamak na siya. Naku, may bangkang bumabalik. Parang si Ping Xuan iyon. Ikaw talaga, batang ito. Bakit ngayon ka lang bumalik? Lolo Zhao. Mabagal lang ang takbo ng bangka ko. Ayos lang. Mabuti at nakabalik ka. Ano naman kung nakabalik ka? Huwag mong kalimutan. May utang pa siyang 30,000 kay Liu Mazi. Kapag hindi niya nabayaran ang utang,
Tiyak na hindi siya makakatulog ng mahimbing. Zhang Yaofang. Paano mo nalaman na hindi ko mababayaran? Kailangan pa bang hulaan iyon? Ikaw na hindi pa nakalalabas ng dagat, walang silbi ka. Ano bang isda ang mahuhuli mo? Tingnan mo ulit. Hindi lang puno ang bangka. Puro malalaking yellow croaker pa ang laman. 286 na kilo lahat. Ang dami. Pinchuan. Malaki ang kikitain mo sa biyahe mong ito. Siyempre naman. Pinchuan. Nakikita mo ba? Ito ang tunay na paglalayag sa dagat. Hindi tulad mo. Sakay sa bulok na bangka. Pero kahit isang timba ng mumurahing isda, wala kang nahuli. Huwag mong sabihing bumalik kang walang laman. Pinchuan. Wala ka bang nahuling isda sa biyahe mo? Magkano pa ang kulang para mabayaran ang utang mo kay Liu Mazi? Tutulungan kitang magbilang. Hindi na kailangan, Lolo Zhao. Sapat ang huli ko para mabayaran ang utang. Ang tapang pa rin ng dila mo. Kung ganoon, ipakita mo sa amin. Ano ba ang nahuli mo? Ito. Ligaw na yellow croaker ito na may gintong likod. Impossible. Unang beses mo palang lumabas sa dagat. Paano ka makakahuli ng napakalaking ligaw na yellow croaker? Nasa lalagyan ko ang isda. Hindi ako ang nakahuli. Kung ganoon, ikaw ba ang nakahuli? Pinchuan. Gaano kabigat ang malaking yellow croaker na iyan? 5 kilo at 800 gramo. Napakalaking ligaw na yellow croaker. 40 taon na akong nangingisda sa dagat. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pinchuan, pangingisda ba talaga ang tawag dyan? Para kang nakahuli ng gintong ladrilyo. Zhang Yaofang. Hindi ba kanina pinagtatawanan mo ako dahil wala akong mahuli? Hindi mo na kayang bayaran ang utang. Ngayon, narito ang isda. Sa tingin mo, kaya ko na bang bayaran ang utang? Ikaw. Napakalaki. Pinchuan. Ang yellow croaker na may gintong likod na iyan. Ibenta mo sa akin sa halagang 40,000, pwede ba? Bayad agad. 45,000 ang alok ko. 60,000 ang alok ko. Hindi ba si Ginang Su ang may-ari ng hotel ng Jincheng sa lungsod? Bakit naparito rin siya? 60,000 para sa isang isda. Hindi ako kumikita ng ganoon kalaki sa loob ng 6 na buwan. Tatanggap ng mahahalagang bisita ang hotel ngayong gabi. Hindi kayang pantayan ng ordinaryong pagkaing dagat ang okasyon. Ang ligaw na yellow croaker na may gintong likod na tumitimbang ng 5 kilo. Kailangan ko itong makuha. Bata. 60,000 ang alok ko sa isdang ito. Bayad agad, gaya ng dati. Ibebenta mo ba o hindi? Boss Su. Hindi ba sobra naman ang alok mong iyan? Itong gintong malaking isdang dilaw. Karapat dapat sa ganitong presyo. Pinakamataas ang alok ni Boss Su. Iyon na ang isdang ito. 60,000. Sige, bilangin mo. Walang problema. Ako si Su Qingyu, ang may-ari ng hotel ng Jincheng sa lungsod. Ito ang calling card ko. Kung may ganito pang bihirang huli sa hinaharap, direkta mo na akong tawagan. Bibilhin ko lahat. At titiyakin kong hindi bababa sa 30% mas mataas ang presyo kaysa sa palengke. CJ, huwag kang mag-alala, Boss Su. Kapag may ganito akong magandang huli, ikaw agad ang tatawagan ko. Pinchuan. Ayos. May narating ka na. Simula ngayon, makikinabang na ang nanay at si Mea Umiao. Sinuwerte lang ako. Nakakuha lang ng malaking isda. Ano naman ang espesyal doon? Hindi ako naniniwala. Pinchuan, araw-araw ka bang suswerte ng ganito? Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Lolo Zhao. Mauuna na akong umuwi. Naghihintay sa bahay sina nanay at Mea Umiao. Pinchuan. Ano ang pinagmamalaki mo? Pupuntahan ko ngayon ang papa ko para turuan ka ng leksyon. Nanay. Bakit hindi pa umuwi si kuya? Quilan. May utang kang 33,000 sa akin. Hindi ba panahon ng magbayad ka? Hindi pa umuwi si Pinchuan. Kapag umuwi siya, siguradong babayaran ka niya. Ano bang oras na? Pumalaot na siya at hindi pa rin umuwi. Baka nalunod na sa laot. Sa bulok niyang buhay na iyan. Kahit ibenta siya, hindi aabot ng 30,000. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Siguradong makakauwi si kuya. Malay mo. Baka iniwan na lang niya kayong dalawa at tumakas. Kapag nakita ni nanay at Mea Umiao ang mga ito, siguradong matutuwa sila. Ilang biyahe pa sa dagat. Makakapagtayo na tayo ng bagong bahay. Liu Mazi. Naghahanap ka ng kamatayan. Nangahas kang galawin ang kapatid ko. Naghahanap pa talaga ng kamatayan. Kuya. Pinchuan. Alam ni nanay na makakauwi ka. Nanay. Mea Umiao. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Pinchuan. Kahit bumalik ka, ano naman.
Nandito pa rin ang kasulatan ng utang. Hindi mo kayang maglabas ng pera. Kaya ang kapatid mo pa rin ang isasanla sa akin. Pinchuan, wala akong pera. Kung ganoon, umalis ka rito. Ano ang ginagawa mo? Tinatangka mong takasan ang utang. Liu Mazi. Sino ang nagsabing wala akong pera? Ikaw, batang paslit. Isang biyahe lang sa laot. Malaking bagay nang nakabalik ka pa. Umaasa ka pang kikita. Sino ang niloloko mo? Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ano ito? Napakaraming pera. Kuya, talagang yumaman ang batang ito. Xiao Chuan. Ang perang ito. Nanay, huwag kang mag-alala. Ito ang kinita ko sa pagbebenta ng mga nahuli kong isda sa laot ngayong araw. Kuya, ang galing mo talaga. Tama na ang daldal. Kung may pera ka naman, bilisan mong ilabas at ibigay sa akin. Pinchuan. Nagtatago ka pa. Malinaw na malinaw ang nakasulat sa kasulatan ng utang. Tatangkain mo pang takasan ang utang mo. Takasan ng utang. Hindi maaari. Talaga. Hindi mo na kita pagbibigyan ng leksyon. Pero iaabot mo muna ang pera. Sino ang nagsabing pwede mong pulutin yan? Pinchuan. Naibigay ko na ang bayad sa utang. Lintik ka, ano pa ang gusto mo? Bayad na ang utang mo. Pero hindi pa bayad ang utang mo sa pang-aapi sa nanay at miyaw-miyaw. Hindi pa ito tapos. Pinchuan. Huwag kang sumobra. Kapag naglakas loob kang saktan ako. Hindi na mamumuhay ng payapa ang buong pamilya ninyo sa baryo. Noong napilitan ang nanay ko na makiusap sa iyo na palayain si miyaw-miyaw. Hindi mo man lang naisip iyon. Huwag kang sumobra. Ikaw, ano ang balak mong gawin? Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa nanay at sa kapatid ko. Impossible. Ako ang paluluhurin mo para humingi ng tawad sa kanilang dalawa. Simula ngayon, may mukha pa ba akong ihaharap sa baryo? Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Gulpihin mo siya. Tama na ang pananakit. Humihingi ako ng tawad. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi na ako muling manggugulo sa pamilya ninyo. Liu Mazi, tandaan mo ang sinabi mo. Mula ngayon, kapag sinubukan mong galawin kahit isang hibla ng buhok ng nanay o miyaw-miyaw, sa bawat pagkikita natin, sasapakin kita. Ano pa ang hinihintay mo, umalis ka na. Nanay, mula ngayon wala nang mang-aapi sa atin. Halika, umuwi na tayo. Xiao Chuan, ikaw ang bumili ng lahat ng ito. Nanay, napansin kong matigas ang kama natin. Kaya bumili ako ng 2 bagong kutson. Ipatong muna natin para mas komportable tayong matulog ng ilang araw. May bigas at karne rin. Kapag naubos, bibili ulit ako. Kuya, may binili ka rin ba para sa akin? Siyempre, miyaw-miyaw. Para sa iyo ang mga bagong damit at merienda. Binilhan ka rin ni nanay ng mga damit. Xiao Chuan. Mukhang malaking halaga ang ginastos mo sa lahat ng ito. Nanay, ayos lang. Ngayong araw, nakahuli ako ng napakalaking isda sa laot. Naibenta ko ito sa halagang 60,000. 60,000. Ang dami naman. Pagkatapos magbayad ng utang, mahigit 20,000 pa ang matitira. Pinchuan, malaki ka na. Itago mo ang perang pinaghirapan mo. Pero huwag mong gastusin ng basta-basta. Kailangan mo pa iyong itabi para makapag-asawa. Maaga pa para dyan. Kikita muna ako ng mas malaki. Ipagpapagawa ko ng bagong bahay ang pamilya natin. Hindi naman tayo pwedeng habang buhay na tumira sa lumang bahay na ito. May nangyari kay Papa. Bakit ka nagpapanik? Ano ang nangyari? Hindi ba pumalaot ka, tumaob ang bangka? Ngayon, nakahuli si Pinchuan ng isang malaking dilaw na croaker. Magkano ba ang kikitain sa isang isda? Tingnan mo kung gaano ka nagmamadali. Naibenta iyon ng 10,000. Magkano? 60,000. Binili iyon ng cash ng isang malaking negosyante mula sa syudad. Nakita iyon ng lahat sa pantalan. 60,000, isang batang halos hindi pa nakakapalaot. Isang paglalayag lang, kumita na siya ng 60,000. Nakita ko mismo. Isang malaking dilaw na croaker na may gintong likod. Timbang na 16 na gin at 2 layang. Pero ang sirang bangkang iyon ay pamilya natin ang nagbigay sa kanya. Kumita siya ng 60,000 gamit ang bangka ng pamilya natin. Bakit wala man lang siyang ibibigay sa atin?
Ang perang iyon ay kinita niya gamit ang bangka ng pamilya Zhang. Pera iyon ng pamilya Zhang. Pumunta tayo sa bahay niya at kunin ang pera. Ang sarap ng amoy ng karne. Kung mabango, kumain ka pa. Mula ngayon, makakakain na tayo niyan araw-araw. Pinchuan. Dati, akala ni nanay ay hindi na natin malalampasan ang ganitong buhay. Hindi ko akalaing kikita ka ng ganito kalaki ngayon. Nanay, mas malaki pa ang kikitain ko sa hinaharap. Hindi na kailangang magtipid kayo ni Mia Umiao sa araw-araw. Isang araw pa lang mula nang maghiwalay ng ari-arian. Nakakain na agad kayo ng karne. Ano ang ginagawa ninyo rito? Pinchuan. Talagang magaling kang gumastos. May karne na, may bagong damit at bagong kumot pa. Magkano pa ang natitirang pera? Ano ang pakialam mo? Paano mong nasabing walang pakialam? Pinchuan. Kumita ka ng 60,000 gamit ang bangka ng pamilya Zhang. Dapat may bahagi roon ang pamilya Zhang. Noong hinati ang ari-arian kahapon, ang bangkang ito ay ipinasa sa pamilya natin. Kahapon, naawa lang kami sa mag-iina ninyo. Kaya namin kayo binigyan ng isang sirang bangka. Ngayong nakapalaot na kayo at kumita. Gusto pa ninyong sarilinin ang lahat. Ano? Kakakwarta ko pa lang. Inaagaw ninyo na agad. Noong ipinagkatiwala sa iyo ang pera ni Papa. May napunta ba kahit isang sentimo sa pamilya namin? Ngayon, gusto mo pa akong pagbayarin ulit. Bakit mo pa kinakausap ang batang iyan? Yao Fang, pumasok ka at hanapin. Siguradong nakatago sa loob ng bahay ang pera. Hindi ninyo pwedeng ilipat ang mga gamit. Bahay namin ito. Lumayas kayo. Ano, bahay ninyo? Pamilya Zhang ang nagbigay ng bahay na ito. Pinchuan, ano ang ginagawa mo? Nagagawa mong itulak si nanay. Naghahanap ka ba ng away? Walang hiya kang bata. Bitiwan mo ako agad. Aray. Pinchuan, matigas na ang pakpak mo, ha? Ni ako, itong kapatid ko pa, kinakalaban mo, ha? Gusto mo pang manakit ng pinsan mo. Lahat kayo, lumapit at tingnan ninyo. Kamatay lang ni Zhang Erhai. Ngayon lang, tinalikuran na niya ang pamilya Zhang. Kumita lang ng ilang maruming pera. Kaya lang niyang pagbuhatan ng kamay ang pinsan niya. Mga tao, usgahan ninyo. Ang batang ito, ngayong araw sa bangka ni Zhang, kumita ng 60,000. Kaming mga nakatatanda, itanong lang namin sa kanya isang bagay. Hindi lang siya tumatanggi magbayad. Nananakit pa siya ng tao. Tama. Kung hindi lang namin siya pinalaki ng pamilya Zhang, saan niya aabot ang ganyang buhay? Kahit kumita pa siya, pagpapalaki pa rin iyon ng pamilya Zhang sa kanya. Pinalaki siya ng pamilya Zhang. Kahapon, sino nang nagsabi na patay na ang tatay ko? Hindi ka nga nagbibigay ng bahagi, gusto mo pa kaming 3 babae na mag-alaga sa inyo, ang kapal ng mukha. Sino nang nag-iwan sa amin ang sirang bahay na tinatangay ng hangin at luma at sira-sirang bangkang hindi na maibaba sa tubig? Pinapabayaan ninyo kaming mamatay sa gutom. Huwag nang ibalik pa ang nangyari kahapon. Ang paghihiwalay talaga. Pero ang dugo sa katawan mo ay dugo pa rin ang pamilya Zhang. Kumikita ka sa bangka ng pamilya Zhang. Dapat lang ibigay mo ang pera. Nang pinaalis ka namin kahapon. Hindi ba sabi mo, mula noon kanya-kanya na ang dalawang pamilya? Biro lang iyon. Paano magiging malinaw ang hatian kapag pamilya pa rin? Nung hinati ninyo ang bahay at bangka namin. Mas malinis pa kaysa sa linis ninyo kung makapaghati. Ang dami mong satsat. Ngayon, ilabas mo ang natitirang pera. Kung hindi, wag mo akong sisihin. Pumunta mismo ang kapatid ninyo sa loob at naghanap. Subukan mo pang pumasok sa bahay ko. Anong gulo iyan? Zhang Pingchuan. Kahapon lang kayo naghiwalay, nananakit ka na agad ng tao. Anong bangayan ba yan na hindi pwedeng ayusin sa baryo? Pumasok sila sa bahay ko. Inagaw nila ang pera ko at itinulak ang nanay ko. Kung itinaboy ko sila, ako pa ang may mali. Anong agaw pera? Ang iniisip lang namin, bata pa siya. Baka hindi niya mapanghawakan ang pera. Kaya kami na ang nagbantay para sa kanya. Sa inyo ang usaping pampamilya. Bakit ako ang gagalitan ninyo, hindi ko na kontrolado yan. Pero ang pananakit mo ng tao, kasalanan mo iyon. Usaping pampamilya. CJ. Kung gayon, linawin natin ngayon. Para malinaw sa lahat. Ito ang kasunduan sa paghihiwalay na pinirmahan mo para sa akin kahapon, Kagawad Chen. Chen, kapitan ng baryo. Ikaw ba ang naglagay ng tatak sa kasunduang ito? Ako ang naglagay. Di may bisa ba ang kasunduan? Siyempre, may bisa. CJ. Malinaw ang nakasulat sa kasunduan. Ang lumang bahay at lumang bangka ay mapupunta sa aming danren. Mula noon, kanya-kanya na ang dalawang pamilya. Ang paghihiwalay, pinilit nila akong lumagda. Ang tatak ay sayo. Ngayon, kumikita na ako sa sarili kong kakayahan. Sinasabi pa rin nilang tao ako ng pamilya Zhang. Para pasukin at agawin ang pera. Sabi ng lahat. Ang perang ito, dapat ko bang ibigay o hindi? Tumahimik kayong lahat.
Ito ang usaping pampamilya ng pamilya Zhang. Sapat na. Dashan. Hindi pa ba sapat ang hiya mo? Umuwi ka. Tay. Pinauwi na kita. CJ. Dahil napirmahan na ang hachian ng pamilya. Dito na tayo magtatapos. Dashan. Kung magulo pa ito, ibig sabihin nasa mali ka na. Muntikang kuneho. Huwag mong isipin na dahil lang nakahuli ka ng malaking isda sa dagat, matalino ka na agad. Tingnan ko nga kung hanggang saan. Paano mo hihuliin ang isda kung hindi mo na mahuli? Nanay. Wala na ang mga tao. Pumasok ka na lang at kumain. Xiao Chuan. Ngayon, utang na loob ninyo sa pamilya ng malaking tiyo mo at tapos na ang kaso. Nanay. Mula nang sinabi ng tiyo mo na maghihiwalay na tayo ng pamilya. Wala na tayong kahit anong pakikipagkapamilya sa kanila. Wala na tayong pinaghugutan ng awa o lambing sa kanila. Sa hinaharap. Sa sariling sikap na ako kakain. Hindi ko na sila kailangang umasa pa. At anong karapatan nilang magpaikli ng hachian? Ang batang si Ping Xuan ay pwedeng makahuli at kumita ng 60,000. Tapos ni 1 sentimo ay ayaw nilang ibigay sa atin. Yung huli niyang isang malaking dilaw na isda. Mas mahal pa kaysa sa isang buong bangka ng isdang tigre ko. Sa tingin ko malas talaga ang batang iyon. Malas nga. Akala mo ba ang malalaking isda sa dagat? Pwedeng basta na lang masalubong. Tay, ano nang ibig mong sabihin? Hindi pa nga nakakapalaot si Ping Xuan. Imposibleng sa unang labas niya pa lang ay makakita agad siya ng kawan ng malalaking dilaw na isda. Hulaan ko. Siguradong bago mamatay si Zhang Erhai. May palihim siyang iniwang bungkos ng isda para sa kanya. Possible. Kung hindi, paano siya biglang makakapalaot at kikita ng 60,000? Ang pangalawang anak na ito, ilang taon pa lang kumikita para sa pamilya. Pero hindi inaasahang mamamatay pa sa dagat. At nagkaanak pa sila ni Liu Qilan nitong batang walang alam. Napakaswerte. Bukas ng maaga, sumama ka sa kanya at tingnan mo. CJ. Tandaan mo lang kung saang bahagi ng dagat niya nakuha ang isda. Para mula ngayon, ang lahat ng malalaking isdang iyon ay atin na. Ayos. Hintayin mong matukoy ko ang ruta. Tingnan ko pa kung paano pa makakapagpanggap si Ping Xuan sa harap natin. Nanay. Palaot na ako. Ikaw na lang at si Mia Umiyaw ang mag-ingat sa bahay. Kung may dumating pang gulo, tawagan mo ako. CJ. Xiao Chuan, mag-ingat ka sa dagat. Muli na namang lulusong sa dagat si Ping Xuan. Maganda ang swerte niya kahapon. Nakahuli siya ng malaking dilaw na isda. Hindi ko alam kung ano ang mahuhuli niya ngayon. Unang palayag ng isang kabataan. Kapag sinuwerte, basbas iyon ng Dragon King. Sa pagkakataong ito, 80% uwi siyang walang huli ang bangka. Xiao Chuan. Mabuti ang nangyari kahapon na nakahuli ka ng malaking dilaw na isda. Pero malakas ang hangin ngayon. Mag-isa ka lang palaot. Huwag kang masyadong lumayo. Mang Zhao, huwag kang mag-alala. Matigas ang ulo ko. Kilala ako ng dagat. Talagang ang malakas ang hangin ngayon. Kapag nagbago ang panahon, baka hindi kayanin ng lumang bangkang ito. Yao Fang, nang makita kong nakahuli ako ng malaking isda, namula ang mga mata mo. Kung gusto mong sumunod sa akin, tingnan mo kung saan ako nang huli ng malalaking isda. CJ. Tingnan natin kung kaya mo ba talaga iyon. Ping Xuan. Hindi ka pa rin mapigilan, ano? Sa ganito kalakas na hangin at alon, pupunta ka pa rin sa palaisdaan para manghuli agad ng isda. Hintayin mong mahanap ko ang lugar. Ubusin ko ang lahat ng isda roon bago ka pa makarating. Nasa unahan ang bahura. Tingnan natin kung may tapang kang pumasok. Nababaliw na ba ang batang iyon? Sa lugar na iyan, naglakas loob pa siyang pumasok. Hindi maaari. Pumasok siya. Ibig sabihin, nasa unahan ang palaisdaan. Ang palaisdaang ito. Akin na ito. Ano ang nangyayari? Naku. Sumalpok sa bahura. Lintik na panahon ito. Baka lumubog ang bangka. Ang daming tulingan. Kaso, medyo mababa ang presyo. Hindi magkakasya sa bangka ko ang marami. Lapu-lapu na pulang batik. Ang dami. Gaya ng inaasahan. Habang lumalakas ang hangin at alon,
lalong nagiging mahal ang isda. Akin na. Sa biyaheng ito, malaki na naman ang huli natin. Kailangang tawagan agad si Bosso para kunin ang kargamento. May isa na namang bangkang bumalik. Yao Fang, bakit ka nakabalik sakay ng ibang bangka? Nasaan ang bangka natin? Ang bangka. Sumalpok sa bahura. Ano? Nakita mo ba si Xiao Chuan? Hindi. Huwag ka nang maghintay. Hindi na makakabalik si Zhang Pingchuan. Ano ang sinabi mo? Ang sabi ko, hindi na makakabalik si Zhang Pingchuan. Zhang Yaofang, linawin mo ang sinasabi mo. Bakit hindi na makakabalik si Xiao Chuan? Kitang-kita ko mismo. Nakita kong pumasok si Zhang Pingchuan sa gitna ng bahura habang bumabagyo. Sinasabi mong paano pa siya makababalik. Ano ba? Ano? At saka, sumalpok ang bangka ko sa bahura. Kasalanan din niya iyon. Ang bangkang ito, pamilya ninyo ang magbabayad. Sumalpok ang bangka mo sa bahura. Ano ang kinalaman ni Xiao Chuan dito? Hindi naman niya ipinangbangga sa akin ang bangka niya. Bakit naman sasalpok ang bangka ko sa bahura? Impossible. Hindi gagawa ng ganoon si Xiao Chuan. Dahil sinabi mong hindi na nga. Ngayon, patay na ang anak mong si Zhang Pingchuan. Kailangan mong bayaran ang pinsala sa bangka namin. Zhang Dashan, pamangkin mo pa rin si Xiao Chuan. Talagang hinihintay mong mamatay siya. Anong pakialam ko kung mamatay ang anak mo? Nasira ang bangka namin. Sabi ni Yao Fang, si Zhang Pingchuan ang bumangga. Kung ganoon, siguradong siya nga. Kung may kakayahan ka, papuntahin mo rito si Zhang Pingchuan para tumestigo. CJ. Xiao Chuan. Zhang Pingchuan. Hindi ka patay. Ano? Hindi ako patay. Sobrang bigo ka ba? Nanay. Huwag kang mag-alala. Wala akong ginawang masama. Ngayong narito na ang lahat. Ipapaliwanag ko kung bakit sumadsad sa bahura ang bangka ni Zhang Yaofang. Kung ganoon, tatanungin kita. Nangunguna ang bangka ko. Bakit lumitaw ang bangka mo sa likuran ko? Ako. Nangisda rin ako sa laot. Sino bang nagsabing ikaw lang ang pwedeng maglayag sa dagat? Napakalawak ng dagat. Bakit hindi ka dumaan sa ibang lugar? Talagang kailangang sumunod ka sa likuran mismo ng bangka ko. Tama. Kaninang umaga, parang nakita kong sumunod si Pingchuan. Palihim na sumunod si Zhang Yaofang. Baka gusto lang niyang sumunod kay Xiao Chuan para mangisda. Tigilan ninyo ang walang kwentang haka-haka. Ano naman kung nangisda sa laot ang anak kong si Yaofang? Ano bang pakialam mo kung kailan siya pumalaot? Hindi ko sinabing bawal siyang mangisda sa laot. Pero bakit hindi siya dumaan sa dati niyang ruta? Kailangan pa niyang dumaan sa bahurang lugar kasama ko. Wala siyang sapat na kakayahan. Sumadsad siya sa bahura. At ako pa ang sisisihin niya. Paano ko malalaman na may bahura roon? Ikaw, Pingchuan, sinasadya mong akayin ang bangka ko roon. Inakay kita. Hinila ko pa nga ang bangka mo palayo. Pingchuan, tumigil ka sa pagsisinungaling at panggugulo. Alam mong mapanganib ang bahurang lugar. Sinasadya mo pa rin pumasok doon. Ang gusto mo lang ay ipahamak ang anak ko, hindi ba? Pumasok ako sa bahurang lugar. Para mangisda. Mangisda. Sino ang niloloko mo? Sa lakas ng hangin at alon ngayon. Kahit matatandang mangingisda ay hindi naglalakas loob maghulog ng lambat sa bahurang lugar. Ano ang gagamitin mo sa pangingisda? Ito. Pingchuan. Kung talagang nangisda ka, nasaan ang mga isda mo? Huwag mong sabihing bumalik kang walang laman. Kung wala kang nahuling isda, mahirap mang patunayan ang sinasabi mo. Xiao Chuan. Kung ganoon, basta may nahuli akong isda, mapatutunayan kong hindi kita sadyang pinahamak. Tama, hindi ba? Magpakita ka muna ng isda bago magsalita. Tama. Buksan mo. Tingnan nating lahat. Hindi ako naniniwala. Sa lakas ng hangin at alon ngayon, may mahuhuli ka pa bang magagandang isda? Mulat na mulat ang mga mata ninyo at tingnan ninyong mabuti. Mga batik-batik na lapu-lapu at buhay pa lahat. Diyos ko, ang laki ng mga ito. Mga primera klaseng huli ang mga ito. Xiao Chuan. Lahat ng ito, ngayon mo lang nahuli sa bahurang lugar. At sinasabi mo pa ring sadyang pinahamak kita. Eh hindi ito maaari. Sa tingin mo ba ay imposible? Dahil wala kang ganitong galing. Gusto mong sumunod sa akin sa pangingisda, ayos lang. Pero hindi mo man lang nalampasan ang bahurang lugar. Nabangga mo ang bangka mo, tapos ako pa ang sisisihin mo. Napakaraming batik-batik na lapu-lapu ang nahuli ni Pingchuan. Ibig sabihin, talagang pangingisda ang pakay niya.
Si Zhang Yaofang ang sumunod sa kanya at sumira sa sarili niyang bangka. Tapos gusto pa niyang isisi sa iba. Wala ka na bang hiya? Nasira ang bangka ni Zhang Yaofang dahil sa kasakiman niya. Hindi ako ang may utang na loob sa kanya. Tumabi ka. Kailangan ko pang ibenta ang mga isda. Papa. Kalimutan na natin ito. Impossible. May bagyo ngayon. Matagal nang umalis ang mga mamimili ng isda rito. Si Liu Mazi na lang ang nandito at bumibili ng isda. May atraso na talaga siya kay Ping Chuan. Nagbigay na rin ako ng ilang bili ng mas maaga. Siguradong babaratin niya ang presyo mamaya. Easy, nakahuli siya ng isang bangkang punong-puno ng mamahaling lapu-lapu na may batik. Pero hindi naman gaanong malaki ang kinita niya. Tingnan natin kung ano na naman ang ipagyayabang ni Ping Chuan mamaya. Maganda talaga ang kalidad ng lapu-lapu na may batik ngayon. Liu Mazi. Ano na naman ang pakay mo? Siyempre, bibili ako ng isda. Lintik na panahon ito. Matagal nang umalis ang lahat ng mamimili ng isda rito. Ako na lang ang may lakas ng loob bumili ng kargang ito sa buong pantalan. Totoo naman. Magkano ang alok mo? Ay, maganda ang isda. Sayang nga lang at masama ang panahon. Kapag nagkaproblema sa biyahe, wala nang magiging halaga ang mga lapu-lapu na may batik. Ganito na lang, 10,000 kukunin ko na lahat. 10,000. Liu Mazi. Sobra naman ang panggigipit mo sa presyo. Pera ko ito kaya ako ang bumibili. Ano ang itatawag mo sa akin? Kung kaya mo, ikaw ang bumili. Liu Qilan. Sa ganitong panahon, makakakuha ka ba ng 10,000? Baka mamatay muna ang mga isda. Bago pa man, hindi mo na maibenta sa halagang 10,000. Ping Chuan. Narinig mo ba ako? 10,000 lang ang halaga ng isang bangkang lapu-lapu na may batik mo. Kailan ko sinabi na ibebenta ko ang isdang ito kay Liu Mazi? Kung hindi mo ibebenta sa akin, kanino mo pa ibebenta? Nakontak ko na ang amo mula sa lungsod, si Boss Su. Ang galing umarte. Sa ganito kalakas na bagyo, pupunta pa ba rito mismo si Boss Su para kunin ang karga mo? Mapapamura ako sa iyo. Ha, iyon nga. Ping Chuan. Bakit naman bibigyan ni Boss Su ng pabor? Ang isang paslit na tulad mo. Mukhang gusto lang niyang pataasin ang presyo. Ping Chuan. Makinig ka sa akin. Kapag pinatagal pa natin ito, at mabulok kahit isang lapu-lapu na may batik, huwag mong asahang makukuha mo kahit ang 10,000. Talagang ang amo mula sa lungsod si Boss Su. Dumating nga talaga si Boss Su. Boss Zhang. Nasaan ang mga lapu-lapu na may batik? Bilisan mo, ipakita mo sa akin. Narito. Magandang isda. Mas maganda pa ang mga lapu-lapu na may batik na ito kaysa sa sinabi mo sa telepono. Kaya nga ngayon lang ako kusang lumapit kay Boss Su para makipagtulungan. Hindi kita pwedeng lokohin. Boss Su. Magandang karga talaga ang mga lapu-lapu na may batik na ito. Pero sa lagay ng panahon ngayon, napakataas ng panganib sa biyahe. Kung bibilhin ko ito ng mataas ang presyo, malulugi ka. Tinuturuan mo ba akong magnegosyo? Ah, hindi naman. Ginoong Zhang. Ang gintong yellow croaker na ibinenta mo sa akin noong nakaraan. Ang tumulong sa akin na malutas ang malaking problema ng hotel. Kahit may panganib sa biyahe ngayon. Sarili kong problema iyon. Ginoong Zhang. Ang mga lapu-lapu na may batik na ito ay kukunin ko. Sa pinakamataas na presyo sa pamilihan, 800 yuan bawat kalahating kilo. Timbangin na at tapusin natin ang bayaran. Sa ganitong bagyo, pumunta pa talaga si Boss Su sa pantalan para kunin ang karga. Sundan mo na lang ang normal na presyo at ibigay mo sa akin. Hindi mo na kailangang pasanin ang lugi. Bigyan mo na rin ang pinakamataas na presyo. Magkano ang halaga ng mga paninda? Iyan din ang ibabayad ko. Hindi ako kailanman tumitimbre ng presyo. 3 ron na tangke ng tubig ang kinumpleto ni Boss Su. Kabuuan ay 103 gin. Kabuuan, 82,400 yuan. Ano, ganyan karami? Liu Mazi. Kaninang ibinigay ko lang iyan. Isang pulutong ng timog silangang pangkaraniwang isda, 10,000 ang presyuhan. Napakalupit naman niya. Ang Liu Mazi na ito madalas mangdikta ng presyo. At niloloko pa ang mga tao sa nayon. Gago, hindi naman siya kumikita. Tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob magsalita ng walang saysay. Hindi ba sinabi ko na mula ngayon? Hindi na tatanggapin ng mga nagtitinda ng isda ang mga paninda ninyo. Ayusin ninyo ng buo 30 at 3,000 yuan. Ang perang ibinigay ni Boss Su, hindi na kailangang dagdagan. Boss Su, nakita mo rin naman ang sitwasyong ito. Pwede ba kitang pakiusapan sa isang bagay? Sa susunod, pumunta ka rin sa pampang ng aming nayon para bumili ng mga isda.
Ping Chuan, ano bang ibig mong sabihin? Hiniling ko lang kay boss na balang araw, regular na bumili ng isda. Anong problema doon? Basta magbigay ka ng patas na presyo. Hindi na ba natin ibebenta sa mga kababayan natin? Ikaw. Ang pagbili ng mga kalakal sa pampang ng inyong nayon, hindi naman imposible. Pero hindi pwedeng puro karaniwang isda lang. Kailangan may dekalidad na paninda. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Pwede, pero kulang ako ngayon ng isang batch ng banal na hipon. Matutulungan mo ba akong makakuha? Kung makakakuha, diretso kitang pipirmahan ng pangmatagalang kasunduan sa supply. Banal na hipon. Hindi madaling makuha ang iyan. Ituturing ko na lang na pabor ko sa iyo. Basta makakuha ka ng banal na hipon. Tiyak na 3 ulit na mas mataas ang presyo kaysa sa merkado. Banal na hipon. Sa iba, mahirap iyan. Pero sa akin, iba. Kaya kong makita ang malinaw sa ilalim ng tubig. Akin na ang bagay na ito. May kumpiyansa ka ba? Hintayin mo lang ang balita ko. CJ. Ginoong Zhang. Hihintayin ko ang balita mo. Ping Chuan, magandang bagay ang ginawa mo para sa mga kababayan. Ang supply sa hotel ng Jinchen para kay Bosu ay hindi lang matatag. Patas pa ang presyo. Mas matindi pa kaysa ibenta sa mga nagtitinda ng isda. Ping Chuan. Ikaw talaga, parang sinuwerte ng husto sa loob ng 2 araw. Nakakuha ka ng ilang magagandang huli. Ang yabang mo na agad. Palabas ka raw ng dagat para manghuli ng banal na hipon. Akala mo talaga ikaw ang Dragon King ng silangang dagat, hindi pwede. Tama. Ping Chuan, akala mo ba ang dagat ay pag-aari ng pamilyang Zhang mo? Kung ano ang gusto mong hulihin, uhulihin mo. Pinagsasasabi mo, Zhang Dashan. 1 beses, swerte. 2 beses, galing na iyon. Lolo Zhao, hindi mo na kailangang makipag-init ng ulo sa kanya. Kaya mo bang makakuha? Hindi ayon sa sinasabi nila. Sa dami ng taon ko sa pampang ng nayon na bumibili ng isda, wala pa akong nakitang nakakahuli ng banal na hipon. Ikaw na bagong mangingisda pa lang. Anong lakas ng loob mo para magsalita ng ganyang kalokohan? Liu Mazi, natalo ka lang kanina sa sugal. Hindi ba sabi mo susunod ka sa apelyido ko? Bakit ang bilis mo namang umatras? Ang sinasabi ko kanina, hindi count. Hindi ka ba natatakot sa pustahan? Kung may lakas ka, sa loob ng 3 araw. Pabalikin mo sa akin ang hailong 1 shrimp. CJ. Kung mahuli ko ang hailong 1 shrimp sa loob ng 3 araw, bigyan mo ako ng 100,000. Sugal ba? Pwede. Pero kung hindi mo mahuli, ikaw ang magbigay sa akin ng 100,000. Xiao Chuan. Hindi ba masyadong malaki ang taya na ito? Nga, Xiao Chuan. Masyadong maikli ang 3 araw. Ping Chuan. Hindi mo kaya ang paglalaban kay Liu Mazi. Walang problema. Kung tumataya ako, may tiwala ako. Liu Mazi, tandaan mo, maghanda ka ng pera. Pero baka tumakbo ka pagdating ng oras. Lolo Zhao, tara na. Umuwi na tayo. Ang batang tuso. Akala mo ba talaga Dragon King ka na? Punyeta, pinahirapan mo akong hindi makalabas sa dagat nitong ilang araw na ito. Nanay. Kuya. Sa wakas nakauwi na kayo. Miao miao. Ikaw lang ba sa bahay ang matagal nang walang tubig? Hindi naman, kuya. Malakas pa ba si Miao miao? Hindi ako nagpalit ni 1 timba para tumagas. Kasi walang silbi si nanay. Hinayaan niyang ikaw na bata pa ang magbuhat ng kasalanang ito sa bahay. Nanay. Huwag kang umiyak. Anak, kumita na ako. Mula ngayon, ako na ang bahala sa pamilyang ito. Kapag tumigil na ang ulan bukas, magpapatawag ako agad ng mag-aayos ng bahay. Tapos bibili tayo ng lupa. Magpapatayo tayo ng bagong bahay. Kuya, totoo ba? Sa ganun, magkakaroon na ba si Miao Miao ng sariling silid? Pagdating ng panahon, ibibigay ko sa iyo ang silid na nakaharap sa dagat. Hintayin mo lang na makapasok ka sa paaralan sa susunod na taon. Makakapag-aral ka habang nakatanaw sa dagat. Xiao Chuan. Samahan mo muna si Miao Miao. Ako ang magluluto. Erhai. Nakita mo na ba? Talagang nagdalaga na si Xiao Chuan. Ano raw, yung anak ni Zhang Pingchuan, ang batang mangmang na iyon. Kumita na naman siya ng mahigit 80,000 sa pangingisda ngayon. Tama. Lolo. Siya pa nga.
Ang dahilan kaya nilubog ang bangka namin. Nakadepende ang buong pamilya sa bangkang iyon para lumabas sa dagat at kumita sa isda. Nilubog pa talaga niya. Paano pa kami mabubuhay sa hinaharap? Hindi naman malaking bagay ang walang bangka, di ba? Tiyak na ibibigay ng batang iyon ang pera kay Liu Qilan. Mahina ang puso niya. Puntahan mo siya at hinga ng ilang libong piso pangbili ng bangka. Ni ilang libo, hindi niya kayang bumili pati bangkang mailambat ng buhay na isda. Ikaw pa ang namimintas. Noong nakaraang pagkakataon, yung anak ni Zhang Pingchuan ang kumita. Hindi naman tayo humingi noon. Sumugod ka pa talaga sa harap namin. Hindi na ako pupunta. May naitago pa ako rito na perang ipinatago sa akin ni Erhai. Kunin niyo muna at bumili kayo ng bangka. Tandaan ninyo, huwag na kayong mabangga ulit sa pagkakataong ito. Tio Zhang. Narito na silang lahat. Punong Barangay Chen. Bakit ka na parito? Tungkol ba sa bagay sa pantalan ngayong gabi? Sinabi na siguro sa iyo ni Dashan na makakabili si Liu Mazi ng isda sa nayon. Iyan ang napag-usapan kong pakikipagkamay sa mga tao sa syudad. Kung si Zhang Pingchuan na bata na iyon ay dala si Sukinyo dito sa nayon. Iyon ang sisira sa kabuhayan ko. Tama, kailangan talaga itong ayusin. Kung gayon ang mga tao sa nayon, malamang susunod na kay Zhang Pingchuan. Kung hindi ako nagkakamali, ibigay na lang sa sirang bangka ni Zhang Pingchuan. Nasa inyo pa ba ang papeles ng bangka? Sa kasunduan sa paghahati ng pamilya, malinaw na nakasulat na ibibigay sa kanya ang lumang bangka. Pero nasa inyo pa ang papeles ng bangka. Basta bukas, kung hindi ninyo ilalabas ang papeles ng bangka, magagamit ko ang dahilan na ito para ipakapit ang bangka niya sa pantalan. O baka may paraan pa si Kapitan Chen para mapahinto ang bangka. Tingnan ko nga kung paano pa siya makakapalaot para manghuli ng kintil at hipon. Paano kung may magpahiram ng bangka sa kanya? Easy, ngayong nagsalita na ako ang kapitan ng nayon. Tingnan ko kung sino ang mangangahas magpahiram sa kanya. Kapag naayos na ito, ang pwesto ninyo sa pagbebenta ng isda sa nayon. Sa hinaharap, hindi na kayo sisingilin ng upa sa pwesto. Lopez. Ngayon, kailangan ko pang pumalaot para manghuli ng kintil at hipon. Ang pagpapagawa ng bahay namin, ipinagkakatiwala ko na sa inyo. Huwag kang mag-alala, Xiao Chuan. May nakabantay ako sa bahay. Hindi na kailangang bantayan si Ping Chuan. Sisiguraduhin kong maipapagawa ang bahay mo. Na parang bago. Ping Chuan, mag-focus ka na lang sa panghuli ng hipon. At palayasin mo na ang hayop na si Liu Mazi sa pantalan. Matagal na siyang nananamantala sa mga kababayan, alam mo ba kung magkano na ang napunta sa kanya? Maraming salamat sa inyong lahat. Nay, miyaw miyaw. Aalis na ako sa pantalan. Mag-ingat ka. Ano na naman ito? Kanina sa pantalan, may dumating na mga tao para inspeksyonin ang bangka. Sabi raw, kulang pa ang mga papeles ng bangkang iyan. Kaya pansamantalang ikinapit. Bawal munang pumalaot. Kahapon nga, nakapapalaot pa ako. Bakit ngayon biglang sinasabing may kulang sa papeles? At hindi na pinapapalaot? Aalamin ko sa kanya ng malinaw. Zhang Pingchuan. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Walang papeles ng bangka ang bangkang iyan mo. Hindi talaga makakapalagpas sa dagat. Kagagawa ninyong mga demonyo ito. Yeswe, huwag kang magsalita ng walang preno. Ang mga bangkang pwedeng pumalaot dito sa pantalan ay pawang. Rehistrado at may papeles ng bangka. Ang bangkang sirang iyan mo, may papeles ba? Zhang Pingchuan. Hindi ba matapang ka? Hindi ba manghuli ka ng kintil at hipon? Ngayon nga, wala ka nang maipapalaot na bangka. Tingnan ko nga kung paano ka manghuli. Ang bangkang ito, pwede pa talaga itong pumalaot noon. Tiyak rehistrado ito. Yung kulang na papeles ng bangka, nasa inyo ba? Tama. Nasa akin. Zhang Dashan. Sa hatian ng pamilya, malinaw na malinaw ang usapan. Ang bangkang ito ay akin. Ngayon, ibalik mo agad sa akin ang papeles ng bangka. Sabi kong ibabalik ko. Sa kasulatan ng paghahati, malinaw na malinaw ang nakasulat. Ang lumang bangkang ito ay sa iyo. Pero hindi naman nakasulat na sa iyo ang papeles ng bangka. Zhang Pingchuan. Ito na. Itong patay na tatay mo, talagang ipapapasok ka pa sa kolehiyo. Sa huli, hindi ka rin naman iba sa isang walang silbi. Ni hindi nga makalabas ng dagat. Paano ka nasasabi ng ganyan tungkol sa papa ko?
Gusto mo bang mamatay? Tumigil ka. Pinchuan. Gusto mo na naman bang manakit? Sasabihin ko sa iyo. Ang pustahan niyo ni Liu Mazi ay mainit pa ring usapin. Pero ilang araw ka na ring hindi nakakapalaot. Paano mo mahuhuli ang mga lobster na makukulay? Baka sa huli. Maubos pa ang kinita mo nitong mga nakaraang araw. Akala mo ba mapipigilan mo akong pumalaot sa pagkulong sa bangka ko? Sa tingin mo ba? Balita ko, inaayos mo pa ang tumutulong mong bahay. May pera ka pa bang pambili ng bangka? Saka ang manghiram ng bangka. Sa usaping hiraman ng bangka, tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na magpahiram sa iyo. Pinchuan. Hindi sa ayaw ipahiram ng mga kanayon ang bangka nila. Nag-utos ang punong na yon. Sabi niya, ang sinumang maglakas loob na magpahiram sa iyo. Huwag na silang mangarap na dumaong pa sa pantalan ng nayon. Ayos lang po, Tito Zhao. Hindi ko naman planong humiram sa inyo. Ang isang mangingisda ay dapat may sariling malaking bangka. Banggang pagmamay-ari ko mismo. Pinchuan. Gising ka ba talaga? Alam mo ba kung magkano ang 12 metrong bakal na bangka? Na pwedeng pumalaot? Kahit paano, nasa 2 hanggang 300,000 yun. May ganyan ka bang karaming pera? Yao Fang. Huwag mo namang sabihin yan. Nakikipagnegosyo na siya ngayon sa isang malaking negosyante sa syudad. Malay mo, sa tuwa ng malaking negosyante. Regaluhan pa siya ng isang bangka. Ang bangkang yan. Bibilhin ko gamit ang sarili kong pera. Sige, maghihintay kami sa pantalan. Tingnan natin kung makakabili ka nga ng malaking bangka, Pinchuan. Pinchuan. Huwag mong kakalimutan ang pasalubong mo kapag hindi ka nakabili. Pasensya na, babalik ako. Gusto ko lang sana ng bangka. Pero pinagkakaitan nila ako. Hindi iyon magiging madali. Ginoong Pinchuan. Ang bilis mo namang nakuha ang mga lobster. Madam Su. Hindi pa. Kinumpis ka ng ngayon ang bangka ko sa pantalan. Wala akong bangka. Hindi ako makapalaot. Natatakot sila na makahuli ka ng marami pang lobster. Tama. Kaya gusto kong bumili ng sarili kong bangka. Gaano kalaking bangka ang gusto mo? Isang 12 metrong bakal na bangka na may makina para sa lambat at tangke ng isda. Hindi mura ang ganoong klaseng bangka. Pero may kakilala ako sa paggawaan ng barko sa lungsod. Kaya kong makuha yun sa halagang 300,000. Kung kulang ang pera mo, pwede kitang pahiramin para pambili. Madam Su, tiwala ka agad sa akin. Sa kakayahan mo ako naniniwala. Ang makahuli ng ganitong klaseng kalidad sa loob ng 2 araw. Hindi lang yan basta swerte. May 100,000 pa ako sa kamay ko. Madam Su, gagawan kita ng kasulatan para sa kulang na halaga. Ituring nating utang ko ito sa inyo. Kapag nakahuli na ako ng mga lobster, ibawas na lang ang pambayad sa kita ng produkto. Sige, walang problema. Pumunta ka sa paggawaan ng barko sa lungsod at hintayin mo ako. Pupunta ako roon para iabot ang pera. Ikaw na ang bumili ng bangka. CJ. Paalala lang, hindi mura ang mga bangka natin dito. Hindi lang yan aabot ng ilang libo. Alam ko, gusto ko lang makita ang 12 metrong bakal na bangka. Isang 12 metrong bakal na bangka. Kumpleto ang mga kagamitan sa pangingisda niyan. Hindi bababa sa 300,000. Sigurado kang gusto mong tingnan. Sana kaya mong bayaran. Ito ang pinakamurang bagong ayos na lumang bangka namin. May sapat na lakas, lambat at tangke ng buhay na isda. 300,000 lang. Naiintindihan mo ba? Kung hindi mo naiintindihan, huwag kang magmarunong. Kung gusto mo, magbayad ka agad. Pumunta ako rito para bumili ng bagong bangka. Ibebenta mo sa akin ang isang bangkang sangkot sa aksidente. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Isa ka lang mangingisdang galing sa baryo. Huwag kang magpanggap na eksperto para makatawad ng todo. Ibebenta mo sa akin ang bangkang sangkot sa aksidente, tapos ikaw pa ang may gana. Lahat ng bangka namin ay sinuri at ininspeksyon ng pabrika. Kumpleto ang lahat ng papeles. Saan nanggaling ang problema? Kung ganoon, ilabas mo ang makina sa ilalim ng bangka. Ipakita mo sa akin. Kung hindi mo kayang bilhin, hindi mo kaya. Huwag mong siraan ang pabrika ng paggawa ng bangka namin. Isang bangkang sangkot sa aksidente, tapos ibebenta ninyo sa akin ang 300,000. Akala mo ba maluloko mo ako? Sino ba ang sinisiraan mo? Kung mahal para sa iyo at hindi mo kayang bilhin, pwede ka nang umalis? Ganito ba kayo magbenta ng bangka sa pabrika ninyo? Iksan, mukhang sadyang naghahanap ka ng gulo. Guardia. Palabasin ninyo ang probinsyanong ito. Huwag ninyong hayaang maistorbo niya ang negosyo ng pabrika.
Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Sino ka para kampihan ang hamak na mangingisdang ito? Gusto mo bang pati ikaw ay palabasin ko kasama ng mga gwardya? Ganoon ba kababa ang kalidad ng mga empleyado sa departamento ng benta ng pabrika ninyo? Nasaan si Zuxin? Patawag mo siya rito. Maraming ginagawa si Direktor Zhao. Hindi porke gusto mong makipagkita, makakakita ka na agad. Director Zhao. Tamang-tama ang dating ninyo. May 2 taong nanggugulo sa loob ng pabrika. Tumahimik ka. Binibining Su. Binibini, bakit hindi ninyo ako sinabihan bago kayo pumunta sa pabrika? Ano? Anak ba siya ni Direktor Su? Boss Su. Sa pamilya mo ba ang pabrikang ito? Sa papa ko ito. Zuxin. Ganyan mo ba talaga pamahalaan ang mga empleyado mo bilang direktor ng pabrika? Binibini Su. Hindi ko alam na kaibigan ninyo siya. Ano? Kung hindi ko kilala si Boss Su, magagawa mo nang lokohin ako gamit ang bangkang sangkot sa aksidente. At ibenta iyon sa akin ang 300,000. Talaga bang bangkang sangkot sa aksidente ang bangkang iyon? Direktor Zhao, kung hindi mo kayang patakbuhin ng maayos ang pabrika ng bangka, matutulungan kitang magbitiw sa papa ko. Huwag naman, binibini. Bigyan ninyo pa ako ng isang pagkakataon. Ipinapangako kung hindi na maulit ang ganitong insidente. Wang Qiang. Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito sa departamento ng benta? Simula ngayon, tanggal ka na sa pabrika ng bangka. Ginoo. Itong modelo ay bagong gawa mismo ng pabrika namin. Pakitingnan ninyo ulit. Ipinapangako kong ibibigay ko ito sa inyo sa pinakamababang presyo. Ginoong Zhang. Ito na ang gusto ko. Pwede na. Pero, Boss Su, hindi na kailangang bigyan ng diskwento ang bagong bangka. Presyo sa merkado na lang. Nakapangutang ka na sa akin. Hindi ko na pwedeng samantalahin pa ang kabaitan mo. Walang problema. Director Zhao. Magkano ang presyo sa merkado ng bagong bangkang ito? 320,000. Ito, 100,000. Babayaran ko ang natitira mamaya. Sige, aasikasuhin ko agad ang mga papeles. Ginoong Zhang. Ayos na ang lahat ng papeles. May tatak na pagawaan ng mga barko ang rehistro. Kahit saang pantalan dalhin, pwedeng maglayag ng legal. Boss Su. Tungkol sa pagbili ng barko. Maraming salamat talaga. Huwag kang mag-alala. Sa paglalayag na ito, titiyakin kong maiuwi ko ang mga batik-batik na ulang dagat. CJ, hihintayin ng hotel ko ang napakataas na uri ng pagkaing dagat na iyan. Aalis na muna ako at ibabalik ang barko. Hindi ko alam kung sa pagkakataong ito, si Ping Chuan ay makapagbibigay sa akin ng sorpresa. Kuya Liu Mazi, bakit mas mababa na naman ng 3 piso ang presyo ngayon kaysa kahapon? Ganyan talaga ang presyo sa palengke ngayon. Pero maganda rin naman ang laman ng kahon kong ito. Isang araw lang, 3 piso na agad ang ibinaba ng presyo. Nga. Kuya Liu Mazi, sobra mo nang pinipiga ang presyo nitong mga araw na ito, hindi ba? Masyado bang mababa? Kung ayaw ninyo sa mababang presyo, huwag ninyong ibenta. Makinig kayo sa akin. Ako lang ang regular na bumibili ng isda sa pantalang ito. Kapag hindi ninyo ibinenta sa akin ang mga isda ninyo, umaasa ba kayong araw-araw ay may ibang mamimili ng isda na darating? Hay naku! Kung makipagtulungan lang ng tapat si Ping Chuan. Kay Boss Su, ayos na sana ang lahat. Tiyak. Hahaha, si Ping Chuan. Talaga bang itinuring ninyong tagapagligtas ang batang iyon? Wala ngang barko si Ping Chuan ngayon para makapaglayag. Paano niya hulihin ang mga batik-batik na ulang dagat? Tama. Umaasa pa talaga kayo kay Ping Chuan. Ni anino niya, wala na. Hindi ba pumunta si Ping Chuan sa lungsod para bumili ng barko? Bumili ng barko. Isang malaking barko, aabot iyon ng 100,000. May ganoon ba siyang kalaking pera? 9 na piso lang kada kalahating kilo. Kung gusto mong ibenta, ibenta mo. Kung ayaw, huwag. Ano iyon? Saan galing ang bagong barkong iyan? Si Ping Chuan ba ang taong nasa unahan ng barko? Si Ping Chuan nga. Totoong nakabili at nakapag-uwi ng barko si Ping Chuan. Imposible, paano niya kayang bumili ng barko? Hindi bababa sa 300,000 ang halaga ng barkong iyan. Sa kaunting perang hawak mo, kaya mo bang bumili ng ganoon kalaking barko? Sino ang niloloko mo? Ako ang naglayag pabalik ng barko. Mula ngayon, ako ang gagamit nito. Sinasabi mong hindi ako ang bumili ng barkong ito. Kanino pa ba ito mapupunta? Kahit iyo pa, ano naman? Huwag kang masyadong matuwa agad.
Kung gusto mong maglayag mula sa pantalan ng baryo natin, kailangan itong iparehistro. Kailangan ng rehistro ng barko. Tama, wala kang rehistro ng barko. Kaya huwag ka nang mangarap na makapaglayag para mangisda. Wala rito ang kapitan ng baryo ngayon. Walang magpaparehistro nito para sa iyo. Kahit mayroon kang barko, hindi mo ito mapapakinabangan sa itinakdang panahon para makahuli ng mga batik-batik na ulang dagat. 2 araw na lang ang natitira. Hindi ka makakahuli ng mga batik-batik na ulang dagat. At kailangan mong bayaran ang lolo ng 100,000 bilang danyos. Sino ang nagsabing hindi ako makapaglalayag? Pingchuan. Ano ang ibig mong sabihin? May rehistro ako mula sa paggawaan ng mga barko sa lungsod. Tingnan natin kung sino sa inyo ang makapipigil sa akin sa paglalayag. Tunay ng sertipiko ng bangka. Nakasulat pa ang pangalan ni Pingchuan. May tatak ito ng paggawaan ng bangka sa lungsod, kaya siguradong lehitimo. Kumpleto na ang lahat ng papeles. Impossible. Ang bangkang kabibili mo lang. Paano mo naasikaso agad ang mga papeles? Wala sa akin ang sertipiko ng dati kong bangka. Maaari ninyong harangin ang mga bangka. Pero ang bagong bangkang ito, tingnan natin kung paano kayo mahihirapan. Zhang Pingchuan. Huwag kang masyadong mayabang. Kung may sertipiko at pwedeng pumalaot, ano naman? 2 araw na lang ang natitira. Hindi ako naniniwalang mahuhuli mo ang batik-batik na ulang dagat. Bukas mismo ako papalaot. Kung mahuhuli ko ang batik-batik na ulang dagat o hindi. Nakasalalay iyon sa galing ko. Hindi ikaw ang masusunod. Mga tiyo, bukas ng madaling araw, papalaot ako para manghuli ng batik-batik na ulang dagat. Kakailanganin ko ng mga tutulong. Maghulog ng lambat at kulungan, magsuri ng mga tangke ng buhay na isda. Sahod na 1,000 bawat araw. Kapag napuno ang imbakan, may hatian pa sa kita. Sa mga gustong sumama, magkita-kita tayo sa pantalan bukas ng madaling araw. Ako na sa hatian ng kita. Pingchuan, isama mo ako. Kung matutulungan ninyo si Pingchuan na makakuha ng batik-batik na ulang dagat na kailangan ni Bosu, hindi na tayo kayang gipitin ni Liu Mazi sa presyo. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Tandaan ninyo ang sinabi ko. Sino mang mga has pumalaot kasama ng bangka ni Pingchuan? Ang isda niya sa hinaharap, ni 1 piraso ay hindi ko bibilhin. Pag-isipan ninyong mabuti. Akala ba ninyo madaling hulihin ang batik-batik na ulang dagat? Kapag hindi nakapagbigay si Pingchuan at si Bosu ng kontrata sa supply, maaari pa rin natin siyang suplayan. Pero kaya ba ninyong makahuli ng ganoong isda araw-araw? Karaniwan lang ang mga nahuli namin araw-araw. Hindi nga tinitingnan ni Bosu ang mga iyon. Ayos lang. Sa mga handang maniwala sa akin, pumunta lang kayo sa pantalan bukas ng madaling araw. Lesiu. Liu Mazi. Huwag mong kalimutang maghanda ng 100,000 ng maaga. Huwag kang masyadong mayabang. Kapag hindi mo nahuli ang batik-batik na ulang dagat, at hindi mo ako mabayaran, gagamitin ko ang kapatid mong babae pambayad sa utang. Huwag kang mag-alala, imposibleng matalo ako sa pustahang ito. Totoo bang bumili ka ng malaking bangka? Mas malaki pa kaysa sa bangkang binili ni Papa noon. Mas malaki ng husto. Kapag hindi na tayo abala, isasama ka ni Kuya sa pamamangka sa dagat. Kuya Chuan, sabihin mo sa nanay ang totoo. Hindi siguro mura ang bangkang iyon, ano? Saan mo nakuha ang pera? 300,000 iyon. Ako mismo ang naglabas ng 100,000. Ang natitirang 200,000 ay ipinahiram sa akin ni Bosu. Malaki na rin ang kinita mo nitong mga nakaraang araw. Mag-ingat ka sa pagpunta mo sa dagat bukas. Maaaring unti-unting mabayaran ang pera. Pero hindi maaaring mapahamak ang tao. Tio Zhao, maaga ba tayong dumating? Hindi dahil maaga tayong dumating. Kakaunti lang talaga ang sumama. Talaga bang ayaw ninyong sumama kay Pingchuan sa pagpunta sa dagat? Nagbanta na si Liu Mazi kahapon. Talaga bang sasama kayo kay Pingchuan sa pagpunta sa dagat? Paano kung hindi matuloy ang pakikipagtulungan kay Bosu? Kanino natin ibebenta ang mga isda natin? Ayos. Ilan lang sila? Sabi ko si Tio Zhao. Matanda ka na rin. Sumusunod ka pa kay Zhang Lingchuan para gumalagala. Evie, matanda na ako. Pero malinaw pa ang mata ko. Tama ang mata ko sa tao. Sige na, Zhao Defiu. Ikaw, sumunod ka kay Zhang Pingchuan. Huwag kang magsisi pag wala ng pagkain sa mesa mamaya. Liu Mazi, makakatiyak kang ayos ka lang. Ikaw lang ang magsisisi. Lolo Zhao, sumakay ka na sa bangka. Zhang Pingchuan, akala mo yata matagal ka nang malakas ang dating. Akala mo talaga ikaw ang Dragon King na muling nabuhay.
Ihintayin kitang umuwi ng walang huli. 3 oras na. Huwag mong sabihing wala ni isang magandang sugpo. Kahit karaniwang sugpo, wala akong nakita. Talagang mahirap hanapin ang magagandang sugpo. Pingchuan. Wala pang nailalapag na kulob sa ang bahagi man. Huwag kang magmadali, ilapit mo pa. Matagal na rin ito. Wala pang naihuhulog na kulob si Pingchuan. Sa tingin mo ba abutin tayo ng walang huli? Talagang marami siyang nahuhuling magagandang sugpo. Normal lang na ilang balik na walang huli. Pero noong 2 beses pa lang lumabas si Pingchuan sa dagat. Nakakahuli na siya ng ganoon kagandang isda. Naniniwala ako sa kanya. Doon ka na lumiko. Sa wakas, nahanap ko rin. Puro magagandang sugpo ito sa ilalim. May perlas pang kumikislap. Parang hinihila ako nito. Ihinto ang bangka at dito na maghulog ng kulob. Kuya Pingchuan, parang wala pang nakakahulog ng kulob sa bahaging dagat na ito. Walang ibang nakahulog. Hindi ibig sabihin noon na walang magagandang sugpo dito. Lahat ng narinig ko ay kay Pingchuan. Bilisan ninyo ang paghulog ng kulob. Nandito nga raw talaga ang magagandang sugpo, sabi ni Pingchuan. Pag naiahon na ang kulob, malalaman ninyo. Itaas ang kulob. Puro magagandang sugpo. Puro magagandang sugpo. Marami na akong taon sa paglayag. Ngayon lang ako nakakita ng kublob na punong-puno. Magagandang sugpo talaga. Tama nga na sumama ako sa dagat kasama si Kuya Pingchuan. Pagbalik natin sa Pampang. Tingnan ko lang kung ano pa ang kayang ipagmayabang ni Liu Mazi. Pingchuan, ang galing talaga ng mata mo. Sabi ko naman hindi ako nagkakamali sa tao. Lolo Zhao, huwag mo na akong purihin. Daliin muna nating ayusin at ilagay sa bodega. Aakyat ako sa ilalim ng dagat at titingin. Zhao De. Zhao De. Nakita ko na. Gusto kong tingnan kung ano ba talaga iyon. Ang lakas ng perlas na ito. Pinapalakas ako ng perlas na ito. Kita ko na ngayon ang ilalim ng dagat na 10 kilometro ang layo. Sa susunod na manghuli ulit ng isda. Hindi na ako kasing lupit ngayon. Nahuhuli sa dagat ng walang patid. Nagpapasikat ka. Kamusta ang huli ngayon? Ayos, mahigit 100 gin na hipon at talaba. Nga. Halos magdilim na rin ngayon. Hindi pa ba bumabalik ang batang si Zhang Pingchuan? Baguhan lang siya. Bibili pa lang ng bangka, naglakas loob na agad manghuli ng magagandang sugpo. Baka sa dagat pa siya naligaw. Sabi ko na nga ba? Kung ganoon kadaling hulihin ang mga batik-batik na ulang dagat. Eh di sana, yumaman na si Pingchuan. Minalas lang siya. Ilang beses lang siyang nakahuli ng yamang dagat. Akala mo naman pag-aari niya ang buong dagat. Magligpit ka na. Sabi mo, hinihintay mo raw ang pagbibiro kay Pingchuan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Malamang walang laman ang bangka. Dumating na si Boss Su. May dala pa siyang refrigerated truck. Ay, Boss Su. Talagang dumating ka. Pero hindi pa rin bumabalik si Pingchuan sa ganitong oras. Baka umuwi siyang walang dala at walang mukhang maiharap. Sa tingin mo ba magdadala ako ng refrigerated truck para lang bumiyahe ng walang dahilan? Huwag mong sabihing nakahuli talaga si Pingchuan ng mga batik-batik na ulang dagat. Yao Fang. Niloloko ka lang ng batang si Pingchuan. Ayos lang sanang lokohin si Boss Su. Pero pati ikaw, naniwala ka. Hindi nga tiyak na may batik-batik na ulang dagat sa dagat na ito. Paano naman mahuhuli ng batang si Pingchuan? Sa isang paglalayag lang. Tama. Sa palagay ko, ang pinakamasamang mangyari ay hindi nakahuli si Pingchuan ng batik-batik na ulang dagat. At may iba lang siyang nahuli sa daan. Kung talagang niloko niya si Boss Su, tapos na ang kasunduan nila. Pangarap lang ang pakikipagtulungan. Mula ngayon, ako ang masusunod sa pantalan. Huwag kang magsalita ng parang sigurado ka na. CJ, kung talagang makakauwi si Pingchuan ngayon na may dalang batik-batik na ulang dagat, wawasakin ko mismo ang pwesto ng bumibili ng huli. Si Pingchuan iyon. Ngayon gusto ko ngang makita. Kung nakahuli ba si Pingchuan ng batik-batik na ulang dagat o hindi. Pingchuan, nakahuli ka ba ng batik-batik na ulang dagat? Siya lang.
Sa tingin ko, hindi man lang niya nakita ang anino ng batik-batik na ulang dagat. Lolo Zhao. Buksan ang kargamento. Mga batik-batik na ulang dagat. Totoong mga batik-batik na ulang dagat. Puno ang buong kargamento. Impossible. Nakahuli nga talaga siya. Hindi lang maganda ang itsura ng mga batik-batik na ulang dagat na ito. Buhay na buhay pa ang mga ito. Ginoong Zhang. Bibilhin ko ang kargamentong ito ng 30% higit sa presyo sa pamilihan. Hindi na kailangan, Bossu. Ibigay mo na lang sa akin sa presyo sa pamilihan, sapat na iyon. Mananatili pa ba ang napagkasunduan nating pakikipagtulungan? Siyempre, mananatili. Simula ngayon. Basta si Ginoong Zhang ang nangunguna. At walang problema sa kalidad ng mga huling ibinabagsak sa pantalang ito. Bibilhin ko ang lahat. Susunod tayo sa presyo sa pamilihan. Hindi ako tatawad pababa. Talaga. Ako si Su Qingyu. Sa negosyo, ang salita ko ay paninindigan ko. Mabuti naman, hindi na tayo mapipilitang tumanggap ng mababang presyo mula kay Liu Mazi. Talagang naisara ni Ping Chuan ang kasunduan. Liu Mazi. Nakahuli ako at nakauwi na kasama ang mga batik-batik na ulang dagat. 100,000 pusta. Cash ba o bank transfer? Ano ang ibig mong sabihin na 100,000? Sino ang nakipusta sa iyo? Si Liu Mazi. Nasa pantalan ka noon sa harap ng lahat. Nang makipagpustahan ka kay Ping Chuan. Sinabi ko ba talaga? May nakarinig ba? May ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, wag mo akong pagbintangan. Liu Mazi. Ang kapal ng mukha mo. Kaninang sinabi mo pa nga na hindi mahuhuli si Zhang Ping Chuan. Ngayon, nahuli na talaga. Hindi mo pa rin aminin. Lesiu. Hindi ako aamin. Ano ang magagawa ninyo sa akin? Kahit hindi mo ako bayaran, ayos lang. Nakikita na ng lahat. Si Liu Mazi talo sa sugal at hindi pa rin umaamin. Pinipiga ang presyo ng bibilhin. Tapos tinatakot pa ang mga tao na hindi na raw bibili ng isda. Mula ngayon, ako at si Bossu ang magtutulungan sa pagbili. Sino mang gustong magbenta ng magagandang huli sa amin? Presyo ay malinaw at bayad agad. Tungkol naman kay Liu Mazi. Mula ngayon, wag na siyang papasukin sa pantalan para bumili ng isda. Zhang Ping Chuan. Ano ka ba? Sa pantalan, ako ang may huling salita. Sang-ayon ako. Pinipiga mo kami sa presyo sa loob ng maraming taon. Tapos ngayon hindi ka na makapagsalita ng may kabuluhan. Simula ngayon, ang huli ko ay ibebenta ko lang kay Ping Chuan. Hindi ko ibebenta sa inyo. Sang-ayon din ako. Kapag si Bossu ang bumibili, sino pa ang magbebenta sa iyo? Tama. Wala kang kredibilidad. Pinipiga mo pa ang presyo, tapos gusto mo kaming mag-supply sa iyo. Sa anong dahilan pa namin ipagpapatuloy ang pag-supply sa iyo? Mag-isip muna kayong mabuti. Pag-isipan mo ng mabuti. Noon, wala kaming mapagpipilian. Ngayon, may Ping Chuan at si Bossu na. Sino pa ang magtitiis sa ugali mo? Sa negosyo, ang pinakamahalaga ay tiwala. At ikaw, wala ka niyan. Sa 10,000, pwede mo nang kalimutan. Pero mula ngayon, walang bibili ng huli mo sa pantalan. Zhang Ping Chuan. Hintayin mo ako. Mga bagay na nakakahiya sa harap ng marami. Lolo Zhao. Huwag mo nang pansinin si Liu Mazi, ibaba na natin ang mga huli. Ginoong Zhang. Itong batch ng hipon na may gininto ang guhit. Ang bababa sa 5 gin ay 12,200 yuan bawat gin. Ang 5 at higit pang gin piraso ang bilang. Buin na natin. Kabuuan ay 680,000. 680,000, isang biyahe sa dagat lang, kinita mo na iyan. Bossu. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko sa susunod. Mas marami pang pagkakataon para magtulungan sa hinaharap. Palagi mo akong tinatawag ng ganyan. Parang medyo awkward pakinggan. Sige, kung gayon, tatawagin din kitang Ping Chuan tulad nila. Walang problema. 680,000. Ibawas ang 22,000 utang mo sa amin. May 46,000 pa. Isang biyahe lang, kumita ka ng 680,000. Parang kinita mo na rin ang presyo ng 2 bangka. Tama nga, hindi ako nagkamali sa iyo. 46,000, ayon pa rin sa dating ayos, bayad agad. Hindi na kaya ng batch na ito na maantala pa. Ako na ang magpapadala nito. Tungkol sa pagtutulungan. Bukas puntahan mo ako sa hotel. Pirmahan natin ang kasunduan. CJ. Lolo Zhao, ito ang bayad at bahagi mo ngayong araw. Tig 10,000 bawat isa. Ping Chuan. Papabayaan ko na kayong maglagay ng lambat sa bangka. Hindi nyo kailangan ng ganito kalaking pera. Nga. Noong una, napag-usapan na nating may hatsian. Hindi pwedeng sa inyo lang mapunta ang perang ito. At isa pang biyahe lang, kumita na ako ng 680,000. May kulang pa kayong ilang libo.
Dati sa akin, kahit pangingisda ng buwan na isda, hindi ako kikita ng ganyang kalaking pera. Salamat Kuya Ping Chuan. 10,000. Kung alam ko lang, sumama na rin sana ako noon kay Ping Chuan para maglayad. Walang anuman. Magpatuloy kayo. Ako ang magbibigay ng supply kay Bosu. Mas marami pa tayong mabibiling bangka para mangisda sa dagat. Magtatag tayo ng isang grupo ng bangka. Kung gusto ninyong sumama, pwede kayong lahat dito. Pwede kayong lahat dito. Sasama ako. Muli na naman tayong binubuksan ni Ping Chuan ang pinto sa hanap buhay. At tinutulungan pa tayong kumita sa dagat. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Kung gayon, sama-sama tayong magsikap pagdating ng oras. Ping Chuan, kailangan lang namin ng karaniwang huli. Naipaliwanag ko na ng malinaw lahat sa itaas. Araw-araw, magpapadala ako ng mga tao sa inyo sa baryo para kumuha ng huli sa pantalan. Tungkol naman sa mataas ang uri na huli. Magkano ang meron ka? Ganoon din ang kailangan ko. Walang problema, pero Miss Su. Wala sa listahan ang mga uri ng isda. Gusto ninyong bumili. Basta pwedeng ibenta sa merkado, ayos lahat. Bukod sa hotel na ito sa dagat na nasa pangalan ko. May isa pa akong pamilihang sariwa. Pagdating ng oras, maipapadala ko pa sa ibang lugar para ibenta. Maraming salamat talaga, Miss Su. Mga kababayan, nabili ko na ang ikalawa kong bangkang pangisda. Naitatag na rin ang grupo ng bangka. Mula ngayon hanggat gusto ninyo. Pwede kayong mangisda rito sa dagat kasama ko. Ako si Zhang Ping Chuan ay nangangako na mas kikita kayo kaysa kung sarili ninyong huli ang aasahan. Ping Chuan, gusto kong magparehistro. Ako rin magpaparehistro. Lahat kayo pumunta kay Lolo Zhao para magparehistro. Sa pagkakataong ito, magdadala muna ako ng 8 tao na sasama sa akin sa dagat. Ang mga matitira na gustong magparehistro, maglista na lang muna. Nangako ako na sa loob ng 1 buwan, magdadagdag pa ako ng 2 bangkang pangisda. Kinyu. Kung gayon, mauuna na akong magdala ng mga tao sa dagat. Ayos, mamayang gabi, pupunta ako sa pantalan at hihintayin kitang maghatid ng mga paninda pabalik. Masyadong malakas ang ulan. Magkubli muna tayo sa ulan. Mamaya na tayo lilipat. Ping Chuan, paikutin mo na muna lahat at magkubli sa ulan. Lolo Zhao, huwag ka munang lumipat, magkubli muna tayo sa ulan. Bilisan ninyong magpunas. Umuwi kayo at maligo. Baka lamigin kayo mamaya. CJ. Kinyu. Mukhang hindi hihina ang ulan na ito sa maikling sandali. Hindi pwede, sumama ka sa akin sa bahay. Kumain tayo ng sabay. Nanay. Sinamahan ni Kuya ang isang napakagandang ate pa uwi. Xiao Chuan. Sino po siya? Nanay. Ito ang sinabi ko sa iyo. Si boss ng hotel sa syudad. Kung hindi niya ako pinahiram noon ng pera para makabili ng bangka. Baka matagal na akong naipit ng mga yon ni Liu Mazi. Boss Su. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa pamilya namin itong mga nagdaang araw, Xiao Chuan. Maupo na po muna kayo, ilalagay ko na agad ang ulam. Ek! Ang ganda mo pala. Nobya ba ni Kuya? Miao miao. Kumain ka na lang ng maayos. Si Miss Su ay partner lang ng kuya mo sa negosyo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pero kuya, kailan ka pa ba nagdala ng ibang ate sa bahay para kumain? Kumain kang mabuti. Hindi ka ba nakainom ng gamot kagabi? Miao-miao, anong sakit iyan? Mahina na ang katawan ng batang ito mula pagkabata. Sabi ng doktor, parang hika raw. Kaya pala hindi siya nadala sa malaking ospital. Wala tayong pera. May pera na tayo ngayon. Bukas, dadalhin ko si Miao-miao sa malaking ospital para ipasuri. Mas mabuting huwag nang maghintay hanggang bukas. May kilala akong espesyalista sa baga sa lungsod. Madadala natin si Miao-miao para magamot ngayon din. Gabi na, wala nang sasakyan papunta sa lungsod. Ayos lang, tiya. Nagmaneho ako papunta rito. Kinyu. Maraming salamat. Natutulog na ba si Miao-miao? Nakatulog na siya. Kinyu. Maraming salamat sa gabing ito. Kung ganoon, paano mo ako gustong pasalamatan? Sabihin mo sa akin kung anong lamang dagat ang kailangan ng hotel ninyo. Sabihin mo sa akin. Tinitiyak kong maihahatid ko iyon sa iyo. Sige, mauuna na akong umuwi. Ihahatid na kita. Papa, bakit hindi ka pa natutulog? Bakit ngayon ka lang umuwi ng ganitong gabi na? May biglang kailangang asikasuhin.
Dinala ko sa ospital ang nakababatang kapatid ng isang kaibigan. Kinyu, kailan ka pa natutong magsinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Kamakailan, lahat ng tao ay nagsasabi sa akin ng tungkol sa iyo. Anak pa naman kita, ako si Suzenbang. Buong araw kang nakikisalamuha sa isang nagtitinda ng isda. Ano ba ang hitsura niyan? Papa, ano ba ang nangyayari sa iyo? Ang lahat ng mamahaling isda at lamang dagat sa hotel ko ay si Zhang Pingxuan ang naghahatid. Kumikita siya sa sarili niyang kakayahan. Bakit minamaliit mo pa rin siya? Kahit gaano pa siya kasipag. Sa huli, nagtitinda pa rin siya ng isda. Bilang anak ko, ako si Suzenbang talagang. Hindi ka maaaring makipagrelasyon sa ganitong tao. Papa, tama na. Nangako na ako sa pagpapakasal sa pamilyahan. Pumili na lang tayo ng magandang araw. At pakakasalan mo si Han Rufeng ng pamilyahan. Papa, isang babaero lang si Han Rufeng. Hindi mo naman maaaring sabihing hindi mo alam kung anong klaseng tao siya. Itinutulak mo ba ako sa hukay ng apoy? Wala nang puwang para pag-usapan ito. Alam kong gusto mo lang makipagtulungan sa pamilyahan. Pero hindi kailangang gamitin ang anak mo kapalit ng pakikipagkalakalan. Sasabihin ko sa iyo ng tapat. Imposibleng pakasalan ko si Han Rufeng. Gusto mong umangat ang pamilya Su. Makakaakyat tayo ng isang antas. Kaya ko iyong gawin ng mag-isa. Maayos kong napapatakbo ang hotel ngayon. Sa hinaharap, kaya ko ring maayos na pamahalaan ang pamilya Su. Tumahimik ka. Akala mo ba kaya maganda ang negosyo ng Jincheng Hotel? Ay dahil sa iyo. Kung wala ang tulong ng pamilya Su, wala ring halaga ang hotel na ito. Ganoon ba, mabuti? Kung ganoon, wag mo na akong tulungan. Kung kaya kong patakbuhin ng maayos ang hotel. Mula ngayon, wag ka nang makialam sa kalayaan kong mag-asawa. Iyan ang sinabi mo. Ihintayin kitang lumapit at makiusap sa akin. Ginoong Su, may nangyari. Ang ilang supplier na may pakikipagtulungan sa hotel natin kanina ay bigla na lang tumawag at nagsabing hindi na sila makikipagtulungan sa atin. At sinabi nilang kailangan nating agad na bayaran mo ng buo ang mga dati nilang utang. Itinigil na nila ang lahat ng supply ng lamang dagat, alak at gulay. Itinigil lahat. Madaling ayusin ang gulay at alak. Mas mahal lang ng kaunti kaysa sa dati nating presyo sa pakikipag-ugnayan. May ilang milyon pa ako sa bank account ko. Ilabas mo muna ang pera at bayaran ng buo ang lahat ng utang. Ako na ang bahala sa natitira. CJ, Boss Su. Bakit mo ako tinatawagan ng ganitong kaaga? Pingxuan, may gusto sana akong pag-usapan sa iyo. Sabihin mo. Sa mga nakaraang araw, maaari bang ipagpaliban muna ng hotel ang pagbabayad sa iyo? Ayos lang, hindi ako nagmamadali sa bayad. Bigla kang humihingi ng ganitong pabor. May problema ka ba? Pinipilit ako ni Papa na magpakasal sa iba. Pinahinto niya sa mga kasosyo ang lahat ng pakikipagkalakalan sa hotel. Basta maitawid lang natin ang buwang ito. At makapasok ang ilang bayad mula sa hotel. Maayos na ulit ang daloy ng pera. CJ, simula ngayon magsusuplay ako sa hotel. Pwedeng ipautang muna ang lahat ng bayarin. Kapag nakabawi na kayo, saka na natin pag-usapan ang bayad. Hindi pwede iyan. Kakabili mo lang ng isang bagong bangka. Malamang wala ka ng gaanong pera. Huwag kang mag-alala, sapat pa. Sapat pa, huwag kang mag-alala. Noong wala akong pambili ng bangka, ikaw ang tumulong sa akin. Ngayon naman, ako ang tutulong sa iyo. Siguradong kapos sa lamang dagat ang hotel, hindi ba? Huwag mong kalimutang pumunta sa pantalan bukas ng gabi para magkarga ng paninda. Salamat. Punong-puno na naman ang bangka. Pingxuan, makipag-usap ka kay Boss Su. Dadalhin ko muna ang mga tao para magkarga. Sige, Lolo Zhao. Ang dami nito. Alam kong kapos kayo sa paninda. Kaya pinuno ko ang buong lagayan ng bangka bago ako bumalik. Baka hindi na magkasya sa isang biyahe ang truck mong pampalamig. Ganito mo ako tinutulungan. Paano kung hindi kayanin ng hotel ang buwang ito? Maubos din ang pera mo. Dahil nangako akong tutulungan ka. Sisiguraduhin kong malalagpasan mo ito. Sinasabi ko sa iyo, ang dakilang panganay na anak ng pamilyang Su. Bakit ikaw mismo ang pumunta sa pantalan? Kaya pala may kasama kang hamak na tindero ng isda. Han Rufeng, ano ang ginagawa mo rito? Siyempre, pumunta ako para hanapin ang mapapangasawa ko. At gusto ko ring makita kung sino ang lalaking
Nagtangkang agawin ang babae ko. Ayusin mo ang pananalita mo. Ha? Alam mo ba kung sino ako? Ikaw na mabahong tindero ng isda, may gana ka pang magsalita sa akin ng ganyan. Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi kita hahayaang apihin si King Yu. Ang yabang mo naman. Malapit nang malugi ang hotel ng Jincheng. Akala mo makakabangon ka dahil lang sa mga mumurahing panindang iyan. King Yu, masyado ka bang inosente? Wala kang pakialam dito. May paninindigan ka rin pala. Simula bukas, lahat ng lamang dagat mula sa Han Seafood ay ibibigay sa hotel. At ibababa namin ng 30% ang presyo ng supply. Tingnan natin kung may pupunta pa sa hotel ng Jincheng para gumastos. Su King Yu, may oras ka pa para magsisi. Huwag kang mangarap. CJ, hindi ba marunong kang mangisda? Gusto kong makita kung kaya mo talaga. Ikaw na nagtitinda lang ng isda sa baryo. Kaya mo ba talaga siyang iligtas? Kaya ko. Kaya mong magbaba ng presyo. Dahil ordinaryo lang ang paninda mo. Ordinaryo. Ang tunay na pinakamataas na uri ng lamang dagat. Hindi kailanman umaakit ng mamimili sa murang halaga. Matapang ang dila mo. Hintayin mong mawala ng mga bisita ang hotel ng Jincheng. Tingnan natin kung makapagmamataas ka pa. Pinchuan, kung iyan ang sinasabi mo, may paraan ka ba? Gagamit siya ng murang lamang dagat para agawin ang mga customer. Kung ganoon, ipapaalam natin sa lahat. Kung ano ang tunay na pinakamataas na uri ng lamang dagat. Ano ang ibig mong sabihin? Makakapagbaba ng presyo si Han Rufeng. Dahil ordinaryo lang ang ibinebenta niya. Ang kailangan nating gawin ay ipakita sa lahat na may bagay ang hotel ng Jincheng na hindi niya kayang ilabas. Magdaos tayo ng marangyang handaan ng pinakamagandang lamang dagat sa Jincheng. Handaan ng lamang dagat. Imbitahan ang mga matagal ng customer sa lungsod, mga amo at mga eksperto sa pagkain. Pati ang papa mo at si Han Rufeng. Pati si Han Rufeng, imbitahan ninyo. Imbitahan. Habang mas gusto niyang mapahiya ka, mas lalo siyang darating sa araw na iyon. Ilalabas ko ang tunay na pambato kong huli. Para malaman ng lahat na hindi mababang presyo ang puhunan ng hotel ng Jincheng, kundi ang pinakamagandang lamang dagat na hindi makukuha ng iba. CJ, susundin ko kayo. Ginoong Han, may ipinadalang liham ng imbitasyon ang hotel ng Jincheng. Magsasagawa raw sila ng handaan ng pinakamagandang lamang dagat sa Jincheng pagkalipas ng 3 araw. Lesiu, handaan ng pinakamagandang lamang dagat. Gagawin iyan ni Su King Yu at Pinchuan, ang nagtitinda lang ng isda sa baryo. Balita ko, marami rin silang inimbitahang amo at eksperto sa pagkain. Mabuti. Maghanda kayo ng pinakamahal na imported na lamang dagat ng pamilyang Han. Ako mismo ang pupunta pagkalipas ng 3 araw. Ginoong Han, gusto ninyo bang paghambingin ang mga paninda sa mismong lugar? Lesiu, hindi ito simpleng paghahambing. Pupunta ako para agawin ang eksena. Umaasa silang mababawi ang lahat sa isang handaan. Kung ganoon, sa harap mismo ng lahat, wawasakin ko ang pambida ng hotel ng Jincheng. Pagkalipas ng 3 araw, magdaraos ang hotel ng Jincheng ng handaan ng pinakamagandang lamang dagat. Ngayong gabi, pumalaot tayo para manghuli. Kuya Pinchuan, malalaki ang alon nitong mga nakaraang araw. Masyadong mapanganib ang malayong laot. At hindi basta-basta nahuli ang pinakamagandang huli. Paano kung bumalik tayong walang laman ang bangka? Paano ang handaan? Pinchuan, hindi pwedeng basta sumabak sa paglalayag na ito. Maraming malalakas na agos sa malayong laot. Mas mahirap maghulog ng lambat sa gabi. Alam kong mapanganib. Pero ipinakalat na ni Han Rufeng ang balita. Pagkalipas ng 3 araw, siguradong pupunta siya para agawin ang eksena. Kaya gusto mong gipitin siya gamit ang tunay na pambihirang huli. Sasama ako sa iyo. Dahil kumita kami dahil kay Kuya Pinchuan. Sasama rin ako. Kapag nagtagumpay ang paglalayag na ito, makikilala rin ang plota ng Hailongwan. Sumakay na sa bangka at pumalaot. Sa butas ng bahura sa kaliwa, huwag dito ilagay ang kulungan ng ulang dagat. Ibaba ang kulungan ng ulang dagat. Malalim ang tubig dito. Madaling matangay ng itim na suki. Higpitan ang lubid at huwag bibitiw. Dumating na ang mga suwail sa dilim. Siguraduhin ang unang salo. Ang laki ng hipong may bordang gininto ang dragon. Mas malaki pa kaysa noong nakaraang huli. Huwag hihinto 10 metro sa harap ng kanan at ibaba ang kulungan ng alimango. Ang ikalawang bangka ay magkalat ng maliit na lambat sa silangan. Ang ikatlong bangka ay huwag masyadong lumapit. Ipalibot ang lambat mula sa labas. Napakaraming isda at huli. Mga hipong pula at korales. Iyan lang ang bagay na pangmarangyang piging. Ah! Ang laki ng alimasag na parang hari. Puno na ang tangke, malapit ng mapuno. Huwag magsiksikan, baka mamatay ang inaalagaan. Ilagay sa oksiheno lahat. Pinchuan,
Ang kargamentong ito ay papasok sa hotel ng Jincheng. Ano ang maihahambing ng pamilihang dagat ng pamilyang Han? Pagkalipas ng 3 araw, ipapakita ko mismo kay Han Rufeng ang tinatawag nilang mataas na antas na pagkaing dagat. Sa harap ng totoong buhay na huli. Wala lang iyan. 106. 176. Puro buhay lahat. Napakaraming dekalibreng pagkaing dagat. Hindi ba iyan supply? Parang inilipat dito ang mga huli mula sa malayong dagat. Ipag-utos ko agad sa kusina na ihanda ito. Huwag munang gagalawin. Kung hindi ito maihahanda, magsisimula na ang salu-salo mamayang gabi. Ngayong gabi, ang pinakamahalaga nila ay hindi pa ang putahe, kundi ang makita mismo ng lahat ng bisita na buhay ang mga ito. Gusto mo bang ipakita muna ang sariwang huli? Siguradong darating si Han Rufeng para guluhin ang lugar. Mas lalo lang siyang mag-iingay. Mas makakatulong pa siya sa pagpapalakas ng pangalan ng hotel ng Jincheng. Sige, gawin mo ayon sa sabi mo. Tay, ito ba ang sinasabi mong dekalibreng piging sa pagkaing dagat? Tingnan ko nga. Layuan ninyo ang pamilyang Su. Kaya mo bang panindigan ang eksenang ito? Patutunayan ko sa inyo. Ikaw si Zhang Pingchuan. Pinahira ni King Yu ang napakalaking kalokohang ito sa katawan mo. Mas mabuti pang huwag mong hayaang maging pangit ang talo niya. Hindi siya matatalo. Dumating na rin ang mga tao ng Han na may produktong dagat. E di sabayan natin sa harapang labanan ng produkto. Mga Ginoo, huwag kayong paluloko sa pakitang tao ngayong gabi. Ang tunay na dekalibreng pagkaing dagat. Kailangan pa ring tingnan ang produktong dagat ng Han. Isang mangingis ng probinsya. Mangahas pang tawaging dekalibreng tatak ng hotel ng Jincheng. Han Rufeng. Kung sasali ka sa salu-salo, malugod kitang tinatanggap. Pero kung manggugulo ka, mas mabuting lumabas ka na lang. Miss Su, paano akong manggugulo? Baka lang mapagastos ang lahat sa pagpunta rito. At masayang lang ang pera. Kung sinasabi ninyong dekalibreng sariwang huli ang sa inyo, edi huwag ninyo nang itago. Zhang Pingchuan, nangahas ka bang buksan ito ngayon at ipakita sa lahat? Bakit hindi ako mangahas magbukas? Bakit nagmamadali dahil may dala ng produkto si Han? Mas mabuting ipakita muna sa lahat ang kakayahan ng produktong dagat ng Han. Buksan mo. Talagang hindi maliit ang laki. May maipagmamalaki rin pala ang produktong dagat ng Han. Nakita ninyo na ba? Ito ang tunay na dekalibreng pagkaing dagat. Inaangkat na higanting alimango, aso na dragon na hipon. Puro pinakamagandang huli ng mga Han na palaisdaan ito. Maganda ang kalidad ng mga huli. Sayang, hindi gaanong buhay. Ano bang alam mo? Dinala pa sa mahabang cold chain. Buhay pa nga ito, ayos na rin. Kung ilalabas talaga sa mesa, malayo ang layo ng sarap at freshness. Tama ang sabi niya. Mabagal nga ang galaw ng alimangong ito. Wala ring dating ang asul na dragon na hipon. Ang galing ng sabi niya. Paano naman ang mga huli ninyo? Ang pakay ng lahat ngayong gabi ay makita ang tunay na top class na buhay na isda at lamang dagat. Alis dyan. Napakalaki ng ginintuan na dragon na hipon na ito. Buhay rin ang higanting alimango. Ang ganda ng halo-halo ng mga tinging ito. Sa bagong hango lang ganyan ang kulay. Lahat ng mga huling ito ay gawa niya. Hindi pwede. Ang ganitong klase ng huli. Ikaw na probinsya ng tindero ng isda, paano ka makakakuha niyan? Ang dala mo ay mga dekalidad na lamang dagat. Ang dala ko ay buhay na huli na pwedeng ihain ngayong gabi. Han Rufeng, ano ang maipapantay mo sa dala ko? Hindi ka talo ngayong gabi. Sa dami ng buhay na huli na ito, sulit na. Ang galing ng pakana ng hotel ng Jincheng. Unahin muna ang aktual na produkto bago ang paglalagay sa mesa. Malinamnam at matamis ang laman ng isda. Malinamnam at matamis ang laman ng isda. Hindi pwedeng tapatan ng frozen na produkto. Iyan ang dapat nasa top class na business dinner. Su Zong. Katatapos lang i-lock ni Wang Zong ang 3 high-end na banquet para sa susunod na buwan. May 2 pang kliyente na gustong makipag-usap ng pangmatagalang kooperasyon. Natakpan na natin sila. Pero hindi pa sapat. Kailangan siyang tuluyang talunin. Su Qingyu. Ano kung hayaan kitang sumalo ngayong gabi? Walang hanap pala isdaan. Maubusan at maubusan din ang supply ang hotel mo. Mula ngayon, ang hotel ng Jincheng ay kukuhanin ang supply mula sa plota ng Hailongwan. Talaga bang dahil lang sa isang tindero ng isda? Makikipaghiwalay ka sa Han na pamilya. Hindi ito para kanino pa. Hindi ako magpapakasal sa iyo.
At hindi ko rin gagawing pananggan ng hotel ng Jincheng ang kasal. Tio Su, hayaan mo na siyang gumawa ng ganyang gulo. Ngayon, talo ka. Tio Su, tungkol sa hotel ng Jincheng. Mula ngayon, si King Yu na mismo ang magdedesisyon. Hindi ko na rin siya pipilitin sa kasal. Tatay. Enye. Sa negosyo, ikaw ang nanalo. Pero kaya mo bang tumabi sa tabi ni King Yu? Titingnan ko pa. Suzong. Pagkatapos ng pagtitipon kagabi, lahat na nakatakdang high-end na banquet ay bumalik na rito. May ilang boss pang gustong itakda ang supply mula sa plota ng Hailongwan. Malaki ang talo mo ngayon. Dapat lang na manalo ang hotel ng Jincheng. Sa kakayahan ng plota ng Hailongwan sa pagsupply. Nakita ko na kagabi. Kaya ng hotel ng Jincheng na makipagkooperasyon sa plota ng Hailongwan. At magsagawa ng formal na seremonya ng kooperasyon. Hindi lang basta pirmahan. Kundi hayagang kilalanin ang kakayahan ninyo sa supply. Pumapayag ka ba? Pumapayag ako sa kooperasyon. Pero hindi ibig sabihin na lubos ko na siyang kinikilala. Patutunayan ko iyan sa gawa. Tandang Zhang. Sa loob ng 2 araw, matatapos na ang bagong bahay. Kapag may oras ka, umuwi ka at tingnan mo. Malapit nang matapos ang bagong bahay. Panahon ng tuparin ang ipinangako ko kina Nanay at Miao Miao. May nangyari. Makikipagtulungan ang pamilya Su kay Ping Chuan at sa kanyang. Formal na magsasagawa ng seremonya ng pakikipagtulungan sa plota. Si Ping Chuan, nakasakay na talaga sa barko ng pamilya Su. Balita ko, pang high-end na ngayon ang mga handaan sa hotel ng Jincheng. Umaasa silang lahat sa plota niya para sa supply. Ito, talagang yayaman ng husto ang batang iyon. Ano ba ang puhunan niya para umasenso? Hindi ba yung lumang barkong ibinigay ng pamilya natin sa kanya? Hindi pwedeng siya lang ang makinabang sa lahat. Dapat may bahagi ang pamilya Zhang sa kinikita ng plota. Umasenso na siya ngayon. Hindi man lang umuuwi para dalawin ako, ang sarili niyang lolo. Sasama ka sa amin pagdating ng araw na iyon. Kapag hindi ka niya kinilala, sabay-sabay nating ipapahiya siya sa lahat bilang suwail na apo. Tama. Hindi ba gusto niyang magpasikat sa harap ng pamilya Su? Kung ganoon, ipapakita ko sa pamilya Su kung anong klaseng walang utang na loob si Dashan. Xiao Chuan. Unang beses ni Nanay na makadalo sa ganito kalaking okasyon. Kinakabahan siya. Nanay, ngayon ang magandang araw para sa ating plota. Maupo po kayo ng maayos at huwag kayong mag-alala. Tia. Miao Miao. Nagtira ako ng mga upuan sa unahan para sa inyo. Salamat, ate. Mas bagay na dito sa pantalan ganapin ang seremonya ng pakikipagtulungan. Mas totoo ang dating kaysa sa loob ng hotel. Dito umaalis ang mga produktong dagat. Dito rin dapat tayo makita ng lahat. Ako si Susan Bang, chairman ng Su Group. Ngayong araw, opisyal kong kinakatawan dito ang Su Group. Para lumagda sa kasunduan sa pakikipagtulungan sa plota ng Hailongwan. Ping Chuan, wala kang utang na loob. Ano ang ginagawa ninyo rito? Tingnan ninyong lahat. Umasenso na ngayon si Ping Chuan. Kumapit na siya sa pamilya Su. Kaya hindi na niya kinikilala ang sarili niyang mga kamag-anak. Umasenso siya gamit ang lumang barko ng pamilya Zhang. Ngayong kumikita na ang plota. Wala ni isang sentimo ang ibinibigay niya sa pamilya Zhang. May bahagi ang pamilya Zhang sa mga barkong ito. Masyado ba akong humihingi kung papasukin ninyo ako bilang tagapamahala? Seremonya ito ng pakikipagtulungan. Hindi ito lugar para manggulo kayo. Miss Su, huwag kang magpaloko sa kanya. Nandito pa ang lolo niya. Umasenso na siya ngayon. Hindi man lang niya pinapansin ang sarili niyang lolo. At nagmamalaki pa siyang makipagtulungan sa pamilya Su. Kung hindi mo kinikilala ang pamilya Zhang, ipapaalam ko sa lahat ngayong araw na ang kasosyo ng pamilya Su ay isang suwel at walang utang na loob. Bakit bigla kang tikom ang bibig? Ilabas mo na ang mga papeles. Ito ang kasunduan sa paghahati ng ari-arian na pinilit ninyong pirmahan ko noon. Ang lumang bahay at lumang barko ay mapupunta sa pamilya ni Ping Chuan. Magkahiwalay na ang pamumuhay ng dalawang pamilya. Kakamatay pa lang ng papa ko. Kung gusto nilang maghiwalay ng ari-arian, sige. Pero ang ibinigay lang nila sa amin ay isang sirang bahay. Natagas ang bubong at isang bulok na barko. Ako ang mag-aalaga kay lolo kapalit ng papa ko. Iyan ang tunay na paggalang sa magulang. Pero ginagamit ninyo ang pagkakamag-anak para pakinabangan ang kita ng plota ko. Pagsasamantala iyan. Maaari akong tumestigo. Alam naming lahat kung paano nakaraos si Ping Chuan hanggang dito. Nakita ng lahat ng tao sa pantalan namin. Si Zhao Defiu. Ano pakialam mo rito? Bakit naman ako may pakialam? Noong naghati kayo ng mana noon, itinaboy ninyo kami na parang walang karapatan.
Pinilit ninyo silang lumipat sa sirang bahay. Alam na ng buong nayon ang bagay na ito. Nang pinaghihirapan ng Liu Mazi ang nanay at kapatid niya, nasaan kayo? Nasaan kayo? Noong pinigilan nila siyang maglayag sa nayon, nasaan ang katibayan ninyo? Noong hindi nila siya pinapayagang pumalaot. Nasaan na naman kayo ngayon? Ngayon, binubuo na ni Ping Chuan ang pangisdaan. Saka lang kayo tatakbo rito para magpakilalang kamag-anak. Gusto ninyong hati sa kita at makialam pa. Saan naman may ganyang katwiran? Hindi ito usapin ng kamag-anak. Nandito ba kayo para makitsismis at makisawsaw? Nang paghahati, nagtaboy kayo ng tao. Nang yumaman na siya, saka naman kayo magpapakilalang kamag-anak. Nakakasuya. Niloko niya lang kayo. Umaasa lang siya sa lumang bangka ng Angkanshang para makapagsimula. Kung hindi dahil sa lumang bangka ng Angkanshang, hindi aabot si Zhang Pingchuan sa kinatatayuan niya ngayon. Noong sinabi ninyo na ang bangkang sira ay hindi na pwedeng ilunsad. Ibinigay ninyo sa akin para lumubog o lumitaw sa sarili nitong lakas. Ngayon ako ang nakinabang dito. At naging kapakinabangan pa rin iyon ng Angkanshang. Dashan. Tigilan mo na. Tito, hindi pa ba kayo nasasagad sa kahihiyan? Akala ko noon. Swerte ka lang na mangingisda. Ngayon ko lang nakita. May paninindigan ka rin pala. At may kakayahan. Zhang Pingchuan. Mali ang tingin ko sa iyo noon. Wala akong tutol kung makasama mo si King Yu. Wala akong tutol. Xiao Chuan. Hindi ko inakalang. Makakatira rin pala tayo sa ganito kagandang bahay. Kuya. Napakalaki ng silid ko. May mesa pa ng pagsusulat. Nanay. Diyan. Sabi ko naman sa inyo, bubuti rin ang buhay ninyo. Kung nakita lang ito ng tatay mo. Panatag na sana siya. Tay. Mabuti po, huwag kayong mag-alala. Natupad ko na po. Nandito na ang manugang. Diyan. Huwag kang maingay. Hindi mo naman sinabing huwag ko siyang tawagin. King Yu. Halika, maupo ka. Tay. Zhang Pingchuan. Dinala ko ang nakatatandang biyanang ito para makita ninyo. Tito Su. Hindi masama ang bahay. Parang tahanan na rin. Kung sakaling maapi si King Yu. Hindi kita palalampasin. Hindi magkakaroon ng araw na iyon. Noong araw sa pantalan, sinabi ng tatay ko na hindi. Tutol siyang makasama kita at ano naman. May sagot ka ba? Noon, gusto ko lang na si Nanay at Dian ay mamuhay ng maayos. Ngayon, gusto ko ring samahan kang gawing pinakamahusay ang hotel ng Jincheng. Hindi lang hotel, kundi pati ikaw. Sa hinaharap, hindi lang tayo magiging magkapartner. Pingchuan, nakasakay na sa dagat. Noong ibinigay nila sa akin ang lumang bangka. Hindi nila alam na ang lumang bangkang iyon ang nagbigay sa akin ng buong karagatan.